Nagtayo ng sariling investigation agency si Attorney Christina Galle na mag-resign siya bilang regular NBI agent. Most of her clients are lawyers. Isa sa mga paborito niya ay si Attorney Sian de la Vega. Bukod sa galante itong magbayad, naging classmate niya ito way back in law school. Matalik na kaibigan at kuminsan pinagpapantasyahan niya na maging boyfriend ng gwapong binata. Tinawagan ni Sian si Christina na makatanggap ito ng sunod-sunod na death threats. Nanganib ang sariling buhay ng dalagang detective sa pagprotekta kay Sian. Hindi pa kaya huli ang lahat para sa katuparan na isang dakilang pag-ibig? Ating tutunghayan ang kwento nilang dalawa sa ating istorya. Nang i-dial ni Attorney Sian de la Vega ang telephone number na kabisado nito kahit natutulog, nanginginig ang kamay nito. Kung dahil sa takot, inis o tensyon, hindi masabi ng abogado. Ngayon lamang kasi ito nakatanggap ng death threat. Masyado tong na-shock dahil wala naman tong kagalit o inagrabyado para pag-isipang sirain ito. Maliwanag na nakasaad sa note na nakastaple sa isang sobre na may lamang mga larawan. Mga larawang gumimbal sa matinik at matalinong manananggol. Nakamakinilya ang note at ganito ang nakalagay. Kung ayaw mo makarating sa kinauukulan ng mga larawan, mag-resign ka na agad sa iyong pinapasukan. Ganon lamang kasimple ang note, ganon lamang ka-stupid at kamisteryoso sa loob-loob ni Sian. Blackmail. Pure and simple blackmail. Pero sino ang naghahangad na maalis ito sa law office nila kung saan ito isa sa mga senior partners? Kasundo naman ito ang lahat ng mga kasamahan mula sa founding partners ni si Attorney Hugo Villa hanggang sa janitor ng opisina. Nagmamadaling sumakay sa kotse nito si Sian nang mapansin ang sobrang nasa ibabaw ng driver's seat. Nangulot ang noon na abogado at hindi maganda ang naging pakiramdam nito nang damputin ng sobre at makita ang laman nito matapos itong basahin ang note na nakastaple doon. Naging palaisipan din dito kung paano nailagay sa loob ng kanyang kotse ang sobre. Sarado naman ang mga bintana ng kotse at nakalak ang mga pintuan nito. Pero the fact is, may nakagawa ng paraan para mailagay doon ang blackmail note together with the enclosed intimidating pictures. Halos malaglag ang mga panga ng abogado na makita nito ang laman ng mga larawan. Bed scenes ang nasa mga larawan. Isang lalaking hubad at hubad din ang kaparehan nitong babae. May isang larawan na talagang lantad na lantad ang mukha nila dahil nag-pose ang babae at ibiniling nito ang ulo ni Sian para mapaharap sa kamera kahit na nakapikit ang abogado. Halatang tulog ito ng kunan ang mga larawang iyon o sinadyang pinatulog sa loob-loob ni Sian. Dahil ang bidang lalaki sa larawan ay siya, si Attorney Sian de la Vega at ang babae ay yung bold dancer na nahuli ng mga raiding team ng anti-vice squad na nagsasayaw ng hubad sa isang club. Si Sian ang kinuhang abogado na may-ari ng club sa reklamong abuse of authority sa panig ng mga pulis dahil wala yatang warrant of arrest or permit ang mga ito nang isinagawa ang raid. Kung paano nagawa ng blackmailer na pagsamahin sila sa ganong kapangit na sitwasyon ang hindi maubos maisip na Sian. Kahit kailan hindi nito nakakasama na nagsusolo ang nasabing bold dancer. Nakausap nito ito na magtanong ito tungkol sa raid pero doon nasa kulungan ng babae sa presinto kaya imposible talaga. Alam ni Sian na sineset up siya para may magamit ang blackmailer laban dito. Damn! Hindi ito maaaring mangyari, naisip ni Sian. Sumagot ang operator ng answering machine na palagi nakakausap ni Sian tuwing tatawagan nito si Christina Galle, ang may-ari ng isang pribadong investigation agency na palagi nagsasagawa ng lihim na pagsisiyasat sa mga witnesses o iba pang mga taong kasangkot sa mga kasong hinahawakan ni Sian. Si Attorney Sian de la Vega to, sabi niya sa operator. Please tell Christina to see me at the usual place at 3 o'clock this afternoon. This is an emergency. Sa halip kumain to sa labas tulad ng balak nito, hindi na itinuloy ng abogado ito. Muli itong lumabas ng kotse at bumalik sa kanyang opisina. Pasado 12:00 na ng tanghali pero dinatnan pa ni Sian ang kanyang sekretarya na nagbe-makeup behind her desk. Halatang nabigla ang dalaga nang makitang bumalik ang boss nito. May nakalimutan ho ba kayo, sir? Tanong nito. Nahalata ng sekretarya na madilim ang anyo ng mukha ng abogado. Wala, Betty. Ayaw ko na lamang lumabas dahil tila napaka-traffic. Pagsisinungaling ng lalaki. O bakit di ka pa kumain? Susunduin po kasi ako ni Ben. Kakain kami sa labas. Ganun ba? Okay. Pero pakitawagan mo nga ang kantin before you go. Sabihin mong dalan ako dito ng lunch, ha? Ano ang gusto ninyong ulam, sir?
Kung anong gulay nila, isang order. Isang order din na adobong atay at balon-balunan, fruit salad at 2 order ng kanin, sabaw at coke. Sige, sir. Dinampot ni Betty ang receiver ng telepono. Huwag kayong magmamadali ng boyfriend mo sa lunch. Take your time, pwede kang malate. I won't be needing for you for the next 2 or 3 hours. Naku, thanks, sir. Pumasok na si Sian sa kanyang opisina para kalmahin ang sarili at na makapag-isip to ng maayos. Kailangan malaman nito ang punot dulo ng problemang ito. Sa mga sandaling itong kailangan ni Sian ang isang makakausap. Dito nito na-realize na mahirap din pala ang walang girlfriend, na mahirap din palang walang matakbuhan para isang guni ang problema nito. 30 years old na si Sian. Siya ang pinakabata sa mga senior partners sa kanilang law office. Pero madalas na siya ang pinakahuling manananggol na lumalabas tuwing hapon. Madalas itong magpagabi. Bakit hindi? Walang asawang naghihintay dito sa kondo na tinitirahan. Palagi nitong sinasabi sa sariling kontento na ito sa buhay dahil maayos ang career nito. Ngunit ilang gabi na rin ngayon na nakakaramdam na matinding kalungkutan at pangungulila si Sian sa pag-iisa nito. Napapansin na nito ang kahabaan ng mga gabi at ang mabilis sa paglipas sa mga araw. Ang pinaka-close dito ngayon ay si Christina Galle, yung lady detective na naging kaklase niya dati sa law school. Abogada din si Christina at naging regular agent siya ng National Bureau of Investigation. Naging mahusay ito sa kanyang trabaho at maraming mga kasong nalutas ang dalaga. Pero bihirang humantong sa pagkamit ng katarungan ang mga biktima ng mga kasong hawak niya dahil naaareglo ang mga ito hanggang sa madismiss. Dahil sa mga pangyayaring ganito, Christina became so disgusted and frustrated na nagbitaw to sa tungkulin. Hindi niya matanggap na kaya ng salabing baliktarin ang mga pangyayari na ang mga biktima pa kadalasan ang hindi nagkakamit ng katarungan. Dahil napakahusay sa detective work si Christina, ipinasya ng dalagang abogada na magtayo ng sarili nitong investigation agency. Halos walang kasong hindi niya nalulutas sa husay niyang manaliksik sa lahat ng anggulo ng isang kaso tungo sa ikalulutas nito. Nagring ang telepono ni Sian. Hello? Message from Christina. Anang tinig mula sa kabilang linya. Doon daw kayo makita sa rooftop restaurant at hindi sa dating lugar. Ibinabana ng tumawag ang receiver. Bakit kaya? Lihim pang naitanong ni Sian sa sarili. Pinagnili ni Sian ang dalaga sa isipan nito. Para sa kanya, misteryosa ang dating ng dalaga sa kanya. For the last 2 years that he had been doing business with her, 2 bagay lamang ang natitiyak ng abogado sa pagkatao ni Christina Galle. Napakahusay ng abogada sa detective work, pero weird ito at mysterious. Kaiba ang pamamaraan nito sa pagtupad ng trabaho nito. He thinks that her modus operandi is crazy, pero wala pang kasang hinawakan ng babae na hindi nito nalutas. At napakaganda ni Christina. Madalas sabihin ni Sian sa sarili, liligawan nitong dalaga pero somehow, he could not get around to doing this. Dahil masyado itong devoted sa trabaho at ganoon din naman yata si Christina. Napangiti si Sian sa kabila ng problema nito nang ma-realize itong magkikita sila mamayang hapon na magandang lady detective. Panay na ang tingin ni Sian sa relo nito habang nakaupo ito sa mesang ipinreserve sa restaurant. Isang class at eleganteng restaurant sa pinakamataas sa palapag ng isang gusali sa Makati. Nakainom na ito ng kape at 2 bote ng beer pero wala pa rin si Christina. Maya-maya, tumayo mula sa isang mesa ang isang matangkad at slim na babae na nakasuot ng uniforme na nagtatrabaho sa bangko. Nakasalamin to at nakapusod ang buhok. Halatang conservative at isnabera. Lumapit ito sa naghihintay na si Sian. Good evening, Attorney De La Vega. Kanina ka pa ba? Kunot noong hinagod ng tingin ni Sian ang babaeng bumati dito at ngayong umuupo na sa silang katapat ito sa mesa. Bakit tila may inutusan yatang ibang tao si Christina para kausapin ito? I beg your pardon? Tingnan mo to. Kanina pa tingin ng tingin sa relo niya pero ngayong narito na ako hindi ako kilala. Maktol ng babae and flashed him a very charming smile. Christina? Tina? Yes, Christina is my full name and Tina is my nickname. Ikaw na nga ba yan? Bakit ganyan ang suot mo? Nagtatrabaho ka na ba ngayon sa bangko? Para ka namang bago ng bago eh. Alam mo namang experts tayo when it comes to disguises. Balat kayo sa Tagalog. Bakit, may problema ba sa ayos ko? Napailing sa Sian. Of course wala. Nabigla lamang ako. Pati sa ayos mo. Mukha kang matandang dalagang guro. Good. Successful pala and effective ang aking disguise dahil di mo ako nakilala.
Yan ang gusto ko talagang mangyari. #success. Ikaw talaga. Paano mo ba naiisip ang lahat ng to? Kasi nga, it's my job. Ngayon, ikaw may problema kaya mo ako tinawagan. I think ako dapat na magtatanong. Mag-order na tayo ng pagkain dahil gutom na ako and you can tell me the problem habang kumakain tayo. Of course. Napatingin si Sian. Pagdating sa kainan, alam nitong mahilig kumain ng dalaga. Malakas kang kumain to kaya nagtatakang abogado kung paano nananatiling slim ang dalaga. #sana all. Talagang pagkain pa rin ang hiling mo, no? Saan mo ba nilalagay ang kinakain mo at di ka tumataba? Hati na. Of course, sa tiyan ko. Pero agad siguro nawawala dahil sa laki ng konsumisyon na inaabot ko sa trabaho ko kung minsan. Seafoods ang in-order nila dahil ito ang paborito ni Christina. So, what's the problem this time? Sinong kliyente mo na gusto mong imbestigahan ko? Hindi ito tungkol sa kliyente dahil ako ang may problema, Tina. Ikaw? May problema? Let me guess. Babae? Of course not. May nagbabanta sa buhay ko. Blackmail. Tiningnan ni Sian ang paligid. Wala ka bang napansing nakasunod sa'yo o titingin-tingin dito sa mesa ko? Wala. Sa katunayan, kanina pa nga ako dito eh. Nauna ako sa'yo at naupo sa isang mesang malapit dito. Nakita kitang dumating at tiningnan kong mabuti kung may nakasunod ba sa'yo o may naghihintay. Pero the coast is clear. Wala. Thanks. Bilib talaga ako sa'yo. Binuksan ni Sian ang briefcase ito at inabot kay Christina ang sobrang may mga larawan at pati ang nagbabantang surat na nakastaple dito. Tinunghayan to ni Christina at taas ang mga kilay na tumingin kay Sian. Totoo ba itong mga nasa larawan? Maang na tanong ng dalaga. Hindi. Hindi ba talaga ikaw to? May kakambal ka ba't identical twins kayo? Nagkamot ng ulo si Sian. Wala. Ako nga yan pero hindi ko alam kung paano ko nagay sa ganyang sitwasyon. Maniwala ka sana. O sige, assuming na naniniwala na nga ako, anong ibig sabihin ng blackmail note na ipinadala nito sa kinaukulan ng larawan? May asawa bang babaeng to? Ewan ko, hindi ko kakilala yan eh. Isang bowl dancer yan sa isang club na niraid ng mga polis dahil sa nagpapalabas ka ng malaswa. Hubot-tubad ng mga nagsasayaw dun eh. Hinuri ng mga polis ang lahat ng babae doon including that one in the picture. And then ako ang kinuhang abogado na may-ari ng club na si Mr. William Miller. May kaso din tong sinampalaban sa mga pulis ng raid. Isinalaysay ni Sian ang mga detalye ng raid at ang sandaling pakikipag-usap nito sa bowl dancer habang nakakulong ito. Ano yung kinauukulan na binanggit sa blackmail note? Baka sa mismong opisina namin, sa founding partner na si Attorney Hugo Villa. O baka sa tabloids para hiyain ka, para maiskandalo ka, ganun. Nanlamig si Sian. My God, wag naman sana. That's the worst that can happen to me. Masisira ako at lalo na ang career ko. Definitely. So anong gusto mong gawin ko? Ang alamin mo kung sino nagpadala ng blackmail note. Any suspects that you have in mind? Umiling si Sian. Wala nga eh. Maliban na lamang sa mga pulis ng raid o ang may-ari ng club. Pero anong mang mapapala ng mga to? Wala naman, diba? Ewan ko pero basta, naguguluhan ako, Tina. Tulungan mo ako, please. I will, pero saan tayo magsisimula? We are on a blank wall. Sandaling nag-isip si Sian. Habang sinisimsim nito ang alak na in-order, nakasimangot ito ang deep thought. Gwapo kahit nakasimangot naisip ni Christina. Nadama ng dalaga na naging abnormal na naman ang pintig ng kanyang puso. Palaging nangyayari ito tuwing magkikita sila ni Sian. May lihim siyang pagtatangi sa gwapong abogado. Alam ni Tina na hindi tamang nararamdaman niya dahil kliyente niyang abogado. Ngunit matalik din niya itong kaibigan at naging magkaklase sila nang kumukuha pa sila ng law course. At normal lamang naman na magkaroon ng crush ang bawat tao, hindi ba? Over the rim of her wine glass, pinagmasdan ng lady detective ang kaharap. Mula sa maitim at makapal na buhok ni Sian hanggang sa broad chest nito. Broad-shouldered and all, yet lean with just the right muscles. Makisig talaga si Sian de la Vega. Attractive and with lots of masculine appeal. Makalaglag panty. Makalaglag puso. On top of all his physical qualities, matalinong abogado and very successful in his profession. Isang tingin lamang mula sa abogado'y tumatalbog-talbog na nang mabilis ang puso ni Christina. Ano bang nangyayari sa akin? Sa loob-loob niya. Hindi siya para sa akin at hindi ito tamang lugar para kiligin ako, no? Lihim na napangiti si Christina.
Nang maisip niya kung ano magiging reaksyon ni Sian kapag natuklasan itong iniisip niya sa ngayon. Ano nga kayang mabuti nating gawin? Pinukaw ng tinig ni Sian ang pag-iisip ni Christina. Kailangang makilala ko at maparamdaman ang lahat ng mga kasamaan mo sa opisina at ang mga taong malalapit sa iyo, alang dalaga. Ngunit sa isang disimuladong paraan, yung hindi nila mahalatang they are under observation. Madali yan, magpanggap kang girlfriend ko. Pumunta ka sa opisina at sunduin mo ko. Sumama ka sa akin sa mga parties para makilala mo ang mga colleagues ko and business associates as well as my clients. Iniisip ko na rin yan eh. Pero wag muna ngayon. It is too abrupt na bigla ka nalang magkakanobya. Kung nasa office nga ninyo ang suspect, makakahalata ito. Alam mo ba kung sino may-ari ng club na ni-raid? I understand na pag-aari daw to ng Alpha Group of Companies. Chinese yata ang nasa pamunuan nito. Pero hindi ako sigurado, Tina. Well, that is some start. Kilala ko ang may-ari ng Alpha Group. Tinitingnan ko kung may kaugnayan sila sa mga pangyayari. Kailangan mo ba ng advance para sa mga panggastos mo sa paglalakad-lakad? Hindi na muna. Ibibigay ko na lamang sa iyo mga invoices na magagastos ko together with my usual bill. Huwag mo naman akong sisingilin ng mahal ha. Napakalaki ng siningil mo dun sa Lopez case. Hoy de la Vega. Nagkatrangkaso ko sa pagkakabasa ng ulan habang inaabangan ko ang target natin sa kasong yon. Nabinat pa ako pagkatapos. Halos na iuwi sa doktor at mga gamot ang binayad mo sa akin, no? Tumawa si Sian. Binibiro lang, ikaw naman. Sumeryosong abogado. Tina, gusto ko sana ipakausap na tulad ng dati, please keep this matter confidential. Sa ating dalawa na lamang ito. Of course. Kailan ko ba'y pinagkanulo ang aking mga kliyente? Lalong-lalo ka na, Sian. You are a very special client. Tumingin si Sian sa magagandang mga mata ng kaharap na may makakapal at malalantik na mga pilik. Halata ang ganda ng mga mata ni Christina kahit sa likod na makapal na eyeglass sa suot niya ngayon. Her almond-shaped eyes are best assets. Muli, tininan ni Tina ang mga larawang nasa loob ng sobre at nagbibirong napasipol siya. Wow! You and the girl are both sizzling here. Magpapiyesa talaga ang tabloid na pagdadalhin nito ng blackmailer. Hindi napigil ni Tina ang mapahagikik. Huwag mo akong biruin ng ganyan ha. Kinakabahan talaga ako sa maaaring magawa sa akin ng mga larawang yan. Maya-maya ngumiti si Sian. Hindi bale sana kung ikaw ang kasama ko dyan eh. Kahit na mapalagay pa sa front pages ng mga tabloid, hindi sasamang loob ko. Namula si Tina. Inirapan niya ang kausap. Pero sa kanyang line of work, sanay makipagbiruan sa mga lalaki ang lady detective. Abogada din siya at sanay makipagtalaktakan sa hukuman. Hindi ako kasing sexy ng kapareha mo dyan ha. Ganting biro nito. Kaya hayaan mo sa pagod mo, tulog ka na ng kunan kayo ng larawan. Nagkatinginan sila at nagkatawanan na lamang. May natatandaan ka bang incident na maaaring maglagay sa'yo sa ganyang sitwasyon? Thanks, Sian. Mahalaga to. Well, na mag-usap kami na may-ari ng club na si William Miller. Pinakain ako at pinainom. Nag-iinuman kami. Nakaramdam ako medyo nahilo ko ng bahagya nang pauwi na ako. Walang sinabi si Christina. Nag-isip siya. Isang mapanganib na sindikato ang Alpha Group. Tina, don't mess with them. Di ba rin ang di mo ako matulungan, wag ka lamang mapahamak. Mas maraming higit na mapanganib ako mga kaso na nasa NBI pa ako, Sian. Don't worry, I can take care of myself. At wala akong hindi gagawin para sa'yo. Lihim pang pahabol ng puso ng dalaga. May mga pagkakataong pinagsisihan ni Christina kung bakit tinanggap niyang maging kliyente si Attorney Sian de la Vega. Sa simula pa lang aware siya sa matinding masculine appeal ng abogado. Hindi niya kayang ignorahin ang mga katangian nito para manatili siyang indifferent sa lalaki. On the other hand, si Sian din ang tagapag-alala sa kanya sa mga kamaliang nagawa niya sa buhay na naging dahilan kung bakit naging mailap ang kanyang puso sa pag-ibig. Pero ngayon alam niyang wala siyang dapat na pagsisihan. May pag-aalala at malasakit sa kanya sa Sian. Sapat na ito para ipagsapalaran niya ang kanyang buhay at ang kanyang puso sa anumang pagdurusang aanihin ng kanyang lihim na pagtatangi sa kliyenteng abogado. I am nobody para pag-aksayahang isalvage ng sinumang sindikato. Nagbibirong sabi ng dalaga. Huwag kang magbiro, Tina. Kung may mangyari sa'yo, dadamdamin ko ng labis. May kistap sa mga mata ng abogado na napansin ni Christina na noon lamang niya nakita pero saglit lamang ito. Maingat naman ako eh. Don't worry. Kapag nalutas ang kasong to, kukuha ko ng 2 tickets patungong El Nido, Palawan and we will spend 1 week there for a holiday. You and I. Why?
bilang bonus mo for a job well done. Yan ang gusto ko sa'yo, Sian. Marunong ka mag-appreciate sa isang maayos sa trabaho. Tatawagan kita. Inilagay niya ang sobrang naglalaman ng mga larawan at blackmail note sa kanyang bag. Iramin ko muna to Babayaran ko lamang ang bill at lalabas na rin tayo. No, mauuna na ako sa'yo, Sian. Mas makabubuting walang makakita muna sa ating dalawa na magkasama. Later, pero wag muna sa ngayon. Okay lang ba sa'yo na mag-isang aalis ka dito? Mag-isa ako nagpunta dito, hindi ba? Tinanaw ni Sian ang papalayong dalaga. Ngayon, lumuwag ang pakiramdam nito. Pagkatapos sila mag-usap ni Christina, she always made him feel better because she seemed to make all things right. Sino ka ba talaga behind that professional efficiency, Tina? Pabalong na naitanong ni Sian sa sarili. Sana'y dumating ang araw na makilala nitong dalaga sa paraang iniisip ng abogado. May pakiramdam tong ibang-ibang pagkatao ng lady detective behind her cool and mysterious indifference. Nakaalalang maghintay si Sian. Ngunit ngayon ang problema nito, kung paano nila malalaman kung sinong tao o mga taong nasa likod ng pang-blackmail dito. Ano ang motibo o dahilan ng mga ito? At ano ang gagawin niya o nila ni Christina kapag nalaman nila kung sino mga ito? Napabuntong hininga na lamang si Sian. Nagdaan sa supermarket si Christina para bumili ng makakain niya at ng alaga niyang pusa na si Ava. Malapit na lamang ito at sa inuupuhan niyang apartment. Tahimik ng subdivision na tinirahan ni Christina sa Makati. Luma na ng konting apartment pero maayos pa ito, matibay at presko. Hindi rin mahal ang upa dito ng abogada dahil siya ang pinakausapan na may-ari na mangolekta sa buwan ng upa ng ilan pang tenants na nakatira sa 6-door apartment na iyon. Nagrereklamo ang iyaw ni Ava nang salubungin siya ng pusa at panay ang kiskis ito ng katawan sa binte ni Christina. Oo, alam ko, gutom ka na't masama ang loob mo. Anang dalaga at kinamot ang ulo ng alaga. Eto, dala kong iyong pagkain, halika na. Sumunod sa kanya si Ava sa kusina kung saan nilagay sa pinggan ng pusa ang pagkain nito. Pagkatapos ay siya naman ang kumain. Nag-sandwich na lamang siya at uminom ng gatas. Simot naman ang pagkain ng pusa niya na napakataba. Inggit ako sa iyo, Ava, dahil wala kang problema. Anang dalaga. Hindi tulad ng kaibigan nating si Sian. Mabigat ang problema nito ngayon. Napangiti siya na mapansing tulog na ang kausap na pusa. Muli niyang tinunghayan ang mga larawan. Kung totoong nangyari to, naiinggit ako sa iyo. Aniya sa babaeng nasa larawan. Pero sinong gustong magpaalis kay Sian sa opisina nila? Huminga ng malalim si Christina. Bakit kailangan ka magkaproblema ng ganito, Sian? Sari-sari ang mga problema ng mga kliyente ni Christina. Karamihan mga mayayaman at mga professional ang nangangailangan ng kanyang services bilang private investigator. Hindi kaanong maraming mga private detectives sa bansa, lalo pa nga at babae. Karamihan sa kanyang mga sinusubaybayan ay mga nangangaliwang mga asawa at nagtataksil ng mga kasintahan. Marami siyang mga kliyenteng abogado na nangangalap ng mga impormasyon para sa hawak ng mga kaso ng mga ito. Ngunit talagang si Sian ang paborito ni Christina. Hindi lamang sa kadahilanang ito na yata ang pinaka-attractive na lalaking nakita niya, kundi dahil naniniwala sa Tina na mahusay na abogado ito. Galanteng kliyente at hindi nagrereklamo sa ibinabayad nitong service fee sa kanya. Marami na siyang serbisyong naibigay sa abogado kaugnay ng mga kasong hawak nito. Hindi sinasadya ni Tina na mabighani sa binata. Alam niyang magiging hopeless situation lamang ang lahat kahit tatay pa siya halimbawa ni Sian. Matagal nang alam ng dalaga na hindi siya pwede sa permanent relationships. Kailangan palaging malinaw ang isipan niya at nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Ngunit may namuuna siyang damdamin para kay Sian, and there is nothing she can do about this. Marahil ang magagawa na lamang niya ay ang tapusin ang business relationship nila para maiwasan ang pagkikita nila. Natutukso nga siyang gawin ito ngunit mag-uusisa si Sian kung bakit. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kapag nagkataon. Baka lalo lamang makahalata ang abogado tungkol sa lihim niyang pagtatangi dito. Nagiging mahirap na para kay Christina ang pagtatago sa kanyang nararamdaman tuwing magkikita sila ni Sian. At ngayon, nangangarib ang buhay ni Sian. He had been a fearless lawyer who pursued the ends of justice, kahit sino pang involved. Hindi nabibili ang prinsipyo nito. Pares ito kung lumaban. May nasagasaan siguro sa Sian na isang importanteng tao na naghahangad ngayong mawala siya sa kanilang law firm. Ngunit sino at bakit? Kung may kinalaman ito sa Alpha Group of Companies, baka makagawa siya ng paraan.
Kilala niya ang taong nasa likod ng Alpha Group. Minsan may nagawa siyang favor para kay Mr. Dongsi. May nasolve siyang kaso na naging dahilan para malinis ang pala ng milyonaryong negosyante sa pagkakasangkot sa isang anomalya. Nagkaroon ng utang na loob sa kanya ang mestisong Inchik, who is a multimillionaire in his own right. Nagpasalamat to sa kanya at sinabing nakahanda itong tumulong bilang pagtanaw ng utang na loob. Magsabi lamang daw siya. Kahit kailan wala pang hininging pabor mula dito si Christina. Ngayon lamang kapag nagkataon, para kay Sian. Wala siyang hindi gagawin para dito. Ang problema na nga lamang niya ay kung matatandaan pa siya ni Mr. Dongsi at kung tutupad ito sa ipinangako. Kinabukasan, nagtungo si Tina sa Alpha Towers kung saan naroon ang main offices ng Alpha Group ayon sa calling card na ibinigay sa kanya ni Mr. Dongsi. Nakasuot siya ng light yellow tailored suit. Lahat halos na nasa lobby ng gusali nakatingin sa kanya. Head turner talaga si Tina dahil sa taglay nitong kagandahan. Gusto ko makausap si Mr. C. Sai, aniya sa magandang receptionist na nasa registration desk. I'm attorney Christina Galye. He knows me personally. May appointment po ba kayo dito? Wala, pero if you will tell him that I'm here, natitiyak ko kakausapin ako nito. Just a moment, ma'am. Maupo muna kayo. Itinuro ng receptionist ang silya sa tapat ng desk nito. Tumawag sa intercom ang babae. Ilang sandali pa isang Inchik na may matipunong pangatawan ang inilawa ng elevator at lumapit kay Christina. Attorney Christina Galye? Tanong nito kay Tina. Yes, I am Attorney Galye. Tumayo si Christina. Please come with me. Sumakay sila sa elevator at pinindot ng lalaki ang pinakamataas na palapag ng gusali. Bumukas ang elevator sa penthouse ng Alpha Towers. May nakaabang na 2 bodyguard sa may labasan. Sumama si Christina sa mga ito. Mula sa terrace ng penthouse, kumaway ang isang maedad na ngunit matikas pa ring mestizo Chino. Nasa mesa ito at kumakain. Welcome, Attorney Christina Galye. Nakangiting bati pa nito. Please join me. Naupo si Tina sa tapat ni Mr. Dongsi. What would you like to eat? Tanong ng milyonaryo. Just a cup of coffee. Nakangiting sagot niya. Isa sa mga Chinese immigrants sa bansa si Mr. Dongsi at yumaman to dito. May dudang abogada na may katiwalaan ding kinasasangkutan ang Inchik para makarating to sa kinaroroonan ngayon. It has been a long time, Christina, since we saw each other. Ani Mr. Dongsi. It seems that you're getting more beautiful. Ngumiti si Tina. Nakabihis lamang ako ngayon. Aniya. Kailan ka ba magtatrabaho para sa akin? I am willing to double or triple your income. Seryosong wika ng Inchik. Matagal na nitong inaalok ang abogada na maging consultant sa hawak itong mga negosyo, ngunit nagpakatanggi-tanggi si Tina. Kilala mo ko, Mr. C. Ayoko na may boss. I work for myself in my own time. I hope you will change your mind. Why don't you eat? Masyado ka yatang pumapayat. Hindi makakasama kung magdagdag ka ng konting weight. Gamay ko ang pagiging slim. Mas mabilis akong kumilos. The efficient detective. So, what brings you here today? May ihilingin sana akong tulong. What? By all means. Anong problema? Ipiniliwanag ni Tina ang nangyari kay Sian de la Vega. Nagsimula to ng marade ng isang club na nagpapalabas ng malaswang bold shows at ang Happy House Disco Club ay pag-aari daw ng Alpha Group ayon kay William Miller na namamahala dito. Ah, si Miller. Nagkautang ito noon sa akin kaya parang isinanla sa akin ng club pero nakabayad ito at sole owner na ito na nasabing club. Nasa dead end na naman pala ako. Huminga na malalim si Tina. Alam kong frustrated ka dahil ngayon kailangan mong makahanap somewhere. Elsa, blackmailer. Napailing si Mr. C. Akala ni Miller na isahan nito ako dahil pinalalabas ito na ako may kagagawa ng blackmail. Sabihin mo sa iyong Attorney de la Vega na ang kaaway niya, kaaway ko na rin ngayon. Ang kanyang Attorney de la Vega? Namula si Tina. Parang ipinapahiwatig ni Mr. C na alam nito ang damdamin niya kay Sian. Hindi alam ni Attorney de la Vega na nagpunta ako dito. Ganun ba? Well, nakanda akong tumulong kung kailangan mo ng tulong ko. Just let me know kung may mahingan ka ng tulong sa blackmailer na to, okay? I will do that, Tina. Tumayo ng abogada dahil dapat na siya magpaalam. Salamat at pinakihirapan mo ko, Mr. C. The pleasure is mine, Tina. I will keep in touch, Mr. C. Sabihin mo kay Attorney de la Vega na lumingon to sa likuran niya tuwin na
Ang tao lamang na nakatunghay mula sa ating balikat ang nakakasilip sa ginagawa natin, hindi ba? Naisip ko nga yan, Mr. C. Isinuot ni Tina ang kanyang dark glasses. Magpapaalam na ako. This is not a goodbye, Tina. I am sure magkikita tayong muli. Papunta sa kanyang health club si Sian ang tanghaling tumawag dito si Tina. Gumawa ng appointment ng dalaga para magkita sila doon. Mahalaga raw ang sasabihin niya. Natensyon si Sian. Ayaw magsabi ng kahit anong dalaga sa telepono na standard operating procedure ng detective. Nawala sa isipan ni Sian ang pag-workout sa gym. He kept on guessing kung anong sasabihin ng private investigator at hindi nakabuti ito sa tensyonado ng nerves nito. Mangilan-ngilan ang tao sa loob ng health club dahil maaga pa, pero busy ang mga ito sa pag-aerobics. Naitanong nito sa sarili kung ano na naman ang balat kayo ang suot ni Christine kapag dumating siya ng health club. Relax, sa loob-loob niya. Kumilos kang parang normal lamang ang lahat. Ngunit hindi na nga naging normal pa ang pakiramdam ni Sian mula na matanggap niya ang mga larawan. Attorney De La Vega, alika't mag-tennis tayo. Yaya ng isang kakilala ni Sian na nakita nito doon. Hindi ako magtatagal. Magbabawas lamang ako ng kaunting kolesterol. Magbabike na lamang ako. Tugon niya. Next time na lang ha? Okay, see you. Sinabi ni Tina. Nahahanapin siya nito. Kaya pupwesto ito sa lugar na madali itong makita ng dalaga. Bumaba ang isang maedad ng lalaki na papalapit si Sian sa isang bike. Naiwan doon ang isang matrona. Tilitigan ni Sian ang babae hanggang sa narealize ito ang kahibangan. Imposible na si Tina ito. Oo nga't madalas tong gulatin ng dalaga sa iba-iba niyang balat kayo. Ngunit imposible naman na siya itong mataba at pandak na matronang ito. Nasisira na ang ulo ko sa loob-loob ng abogado. Napailing pa ito bago sumampa sa bike. Napansin niya ang isang lalaki na instructor doon. May kausap itong magandang babae, slim, matangkad. Ipinakikita ng instructor dito ang mga equipment sa health club. Isang bagong member, naisip na Sian. Magandang babae at ang swerte naman ng instructor na yon. Ngunit ang likuran lamang ng babae ang nakikita ni Sian. Nakasuot ng guhitang tube and white leotards ang bagong member na ito. Nakatali in a ponytail style ang abot balikat na buhok ng babae. Long-legged to. Kung hindi lamang sa kasalukuyan nitong problema, baka kanina pang nakagawa ng paraan si Sian para makilala nga ito. Ikaw na yan, Sian? Sian jerked his head up nang marinig niya ang pamilyar na tinig. Habang maangtong nakatitig sa tumawag. Palapit na ngayon ang magandang babae sa abogado. She has Tina's eyes, naisip na Sian. Pero paano nangyari ito? Napakaganda ng babae. Bago makabelo si Sian, tumakbong palapit dito ang babae at yumakap dito. Makisakay ka sa akin at saka na ako magpapaliwanag. Bulong pa ni Tina. Tina? Natatandaan mo pa pala ang aking pangalan. Bumaling si Tina sa kasamang instructor na ratang diskustado. You see, hindi pa pala ako nakakalimutan ito. Nakangiting wika ng dalaga. Muli siyang naglambing. Ako nga ito, darling. Ang tagal nating hindi nagkita. Kailan ba yung huli? Noong kasali na Alice at Michael? Paano, Miss Callie? Ang instructor na naroon pa din. Dito na lamang ako sa bike. Marami kaming pagkukwentuhan ng aking long-lost love. Tumango ang instructor at lumayo. Tinitigan ni Christina si Sian. Nakatingin pa rin to sa kanya na tila isa siyang Diyosa na kabababa lang mula sa langit. Wala na yung instructor. Pwede na siguro tayo mag-usap. My God, Tina. Parang di ako makapaniwala. Tama ng arte Sian. Naka-makeup ka yata ngayon. Natural lamang naman sa mga kababaihan ang naglalagay nito, no? Nagsisimula na mag-somersault ang puso ng dalaga. Naninibago lamang kasi ako. Ang ganda mo pala talaga. Thanks. Hindi tong tamang panahon para sa personal na pag-uusap, Sian. Mukhang tensyonada kang bigla. Akala ko nasiyahan ka na makita mo ko. Kaya nga niyakap na kita eh. Nagkibit balikat sa Sian. Dumukwang sa Tina at hinagkanto sa pisngi. There, masaya ka na? Hindi pa. Napansin ng abogado na sila na lamang ang naiwan sa loob ng gym. Bago nakakilo si Tina, nahaltak nito ang dalaga. Niyakap. Hinanap ito ang mga labi ng dalaga. He kissed her hungrily. Matagal. Nabigla si Tina at nawalan siya ng panimbang. Kumapit siya sa mga balikat ni Sian at ninamnam ang halik. Ganito pala katamis sa mga labi nito, sa loob-loob niya. She kissed him back, as savagely as he had kissed her. They were both breathless afterwards. Yan ang nararapat sa'yo dahil sa madalas mong panggugulat sa akin.
Biro pa ni Sian. Palagi mo akong iniisahan. Hoy, wala akong ginagawang ganon. At saka na natin pag-uusapan yan. Napansin ni Sian na may mga pumapasok na sa gym. Sinikap ni Tina ang kalmahin ang sariling emosyon. Hindi siya dapat na maging emosyonal. Hindi kailangan magkaroon ng ideya si Sian tungkol sa damdamin niya para dito. She had seen the fire in his eyes a few moments ago. Hindi niya inaasahan ang init ng paghahangad na ibinadama sa kanya ni Sian. Sian could not help himself to stare at her. Bakit ngayon lamang ito napansin ng alindog ng dalaga? Makinis at maputing kutis, hugis pusong mukha, exotic, almond-shaped eyes. Very desirable si Tina. Gusto niyang muling yakapin ng dalaga at halikan. Bakit ngayon mo lamang ipinadama sa akin ito, Tina? Sabihin na lang natin di ko rin sinasadya. Naisip niya ang kanyang plano although alam niyang mapanganib ito at isang kabaliwan. Nakagat ni Tina ang pang-ibabang labi niya. Nakita to ni Sian and he remembered the sweetness of her lips. He tried to focus his attention to his immediate problem. Wala ka magandang balita sa akin ngayon ano? Depende kung paano matatanggapin to. Hindi si Mr. C o sino man sa Alpha Group ang nagpadala sa iyo ng blackmail note at mga larawan. Sigurado ka, Tina? Yes, I asked him personally this morning. Nakipagkita ka kay Dong C? Kapag ganitong attitude mo, mananatili tayo dito sa mga bikes maghapon. How did you come to know Dong C? It's a long story and it's none of your business anyway. Ang mahalaga sinabi nitong nakanda itong tumulong at naniniwala ko dito, Sian. Dumilema mo ka ni Sian. Paano mga larawan? Incriminating ang mga ito at hindi dapat ipagsawalang bahala. Hindi nagustuhan ni Dong C na ginamit ito bilang scapegoat at pinagbukado itong guilty. Pinasasabi nitong kaaway na nito ngayon ang kaaway mo at nakanda din itong tumulong. Hold it, Tina. I told him na hindi mo kailangan ng tulong nito. Good. Alam na abogadong higit na mabigat ngayon ang problema. Mangangapa ulit sila sa dilim. Hindi alam ng abogado kung saan sila magsisimula. I made some investigation before coming here. May palagay akong niretoke ang mga larawan na hindi ka naman talaga hubad pero alam mo bang nagagawa ng hubaran ngayon ang nasa larawan sa pagitan ng pagre-retoke o computer? Wala pa akong linaw dito. Ipagpapatuloy ko ang pagsiyasat. Pagod na ang abogado. Feeling so helpless. Wala na akong leads na may bibigay sa'yo, Tina. Maaaring ang susunod na contact mula sa iyong blackmailer ang makakapagbigay ng break na kailangan natin. Paano mo natitiyak na kukontak nga itong muli? Dahil nariyan ka pa rin sa trabaho mo. So isa lang ang option nito. Susundan nito ang pagbabanta. Sian clenched his fist. God, I don't want him to do that. Hindi ko naman sinabing he will make a follow-up. Depende sa motibo nito. What do you mean? Sabi ni Mr. Dong C, tumingin ka raw lagi over your shoulders dahil may malapit sa iyo ang blackmailer. May motibo raw ito para gumawa ng gulo. He has a strong feeling against you. Revenge? Jealousy? Natigilan si Sian. Tamang sinasabi ni Tina. Ngunit, he does not like the idea. Malaki ang galit dito ng blackmailer at ayaw isipin ni Sian na close dito ang may kagawa nito, na maaaring isa pa itong kaibigan o kasamahan sa trabaho. Nakadama naman ng habag si Tina sa kliyente niya. Huwag kang magmukhang Biyernes Santo, counselor. It's not at the end of the world. May laban pa. Kaya pa. #Aja. I'm sorry. Well, what can we do now is wait. Well, marahil kung may mas mabuti ka bang naiisip? Meron ngang naiisip ang dalaga, pero tila nakakahiyaan niyang sabihin ito sa abogado. Baka kung ano pang isipin ito sa kanya. Tina, you were about to say something. Kailangan kasi nating paghandaan ang sunod na mga pangyayari. Papaano? Huminga na malalim ang dalaga, tumitig sa karab, and then napailing ito. Hindi ko magagawa. Kalimutan mo na lamang to. Hindi magandang ideya anyway. Christina, bakit di mo sabihin? Please? Kailangan nga sigurong sabihin na niya para matapos na. Bahala na kung pagtawanan siya ng abogado. Tina? What do you think kung sasabihin ko sa'yo na kailangan magkaroon tayo ng relasyon? Isang intimate relationship like being sweethearts. Sa wakas ay nasabi din niya. It took all her guts and courage to say the words. Namumula ang kanyang buong mukha dahil daman niya ang matiim na pagtitig sa kanya ni Sian de la Vega. Tulad ng inaasahan ni Tina, hindi tumawag si Sian. Sa halip, niyaya siya ng abogadong umalis sila sa health club para makapag-usap sila ng sarilinan. Sumang-ayon si Tina.
Iniisip niyang hindi siya gaanong mapapahiya kapag dadala lamang sila ni Sian. Tumawag sa tanggapan nito si Sian at sinabing hindi na siya babalik for the rest of the afternoon. Nagpunta sila ni Tina sa isang tahimik na restaurant para kumain. Kilala ng mga waiter dito sa Sian at nitsima silang mabuti. Christina stared at everything except at Sian. Iyang-hiya siya dito. But then she became the only subject of his interest at these moments. Kinuha ng waiter ang mga orders nila. Bihirang uminom si Tina, ngunit ngayong tensyonada siya, nag-order siya ng brandy. Bourbon wine ang in-order ni Sian plus yung kakainin nila, steak at Caesar salad. Pero hindi silang parehong makakain. Pwede bang ulitin mo yung sinabi mo sa akin kanina sa health club, Tina? Kalimutan mo na yun. I insist, Tina. Sandali lang, Sian. Halatang nininervyos ang dalaga. Kung nasa loob lamang sila ng hukuman, pipit-pitin nito ang kausap. Ngunit sa ganitong personal na pag-uusap, lalo na sa isang napakagandang babae, iginagalang ng abogado ang pagkakasensitive ni Tina. Kanina sa gym, tinaranta ito ng dalaga. Parang he wanted to give her a dose of her own medicine. Kanina sa gym, may proposition sa akin ng isang napakagandang babae. Gusto ko lamang makatiyak na nauunawaan ko ang lahat. I did not make any proposition, Sian. What I meant was, kailangan tayong magpanggap. Tumaas ang kilay ng abogado. Simulan nating muli ang sinabi mo kanina, Tina. Masuyo na ang tinig ng abogado. Pinagsalikop ni Tina ang mga kamay niya sa kandungan. Kailangan magpakatatag siya. Isa siyang professional. Business proposition ang imumungkahin niya kay Sian for the good of the case. Nothing more, nothing less. In Tagalog, walang labis, walang kulang. Ganito kasi yon, aniya. Malapit sa iyo ang blackmailer. Nakakasalamuha mo ito na madalas either on social or business basis. You have two options. Maaari mong isangguni ang kaso sa mga otoridad para matakot ang blackmailer, or maaari mo itong bigyan ng fake sense of security by hiring my services na hindi nito mahahalata. I understand now. Kung magpapanggap tayo may intimate relationship, magiging disimuladong pagiging close natin at reasonable kung tutukan mo man ako sa bawat sandali, lalo na kung ipapaalam natin sa kanila na silosa ka. Yeah, that's the general idea. I was thinking of pretending to be your relative pero hindi magiging natural kung kakalat ka rin mo isang kamag-anak lamang sa mga pupuntahan mo, hindi ba? Tama. Magkakaroon ako ng chance na makilala at mapag-aralan ang mga taong kasalamuha mo na hindi nila namamalayan. Tumango si Sian. That's a brilliant idea. Mahalaga kasing walang maghinala na piniimbestigahan mo ang blackmailer. Kaya mo ba ako kinarinyo kanina sa health club? Yes, wala nang panahon. Kailangan magtrabaho tayo ng double time. Thanks, Tina. Kapag tinanggap ko ang isang kliyente, tinitiyak kong karapat-dapat tong pagkukunan ng panahon. Pagod. At kung dapat kong isugal bang buhay para dito, hindi lamang iyong perang kikitain kong mahalaga. At daging karapat-dapat ba ako? She wished he would not look at her that way. Naroon na naman sa kanyang kaibuturan ang damdaming iyon. Isang achy longing feeling na nag-uudyok sa kanya para maglambitin sa batok ni Sian at hagkan siya ng lalaki. Isang damdaming alam niyang dapat niyang supilin. Narito ako ngayon, hindi ba, Sian? 2 taon na tayo may professional relationship. Gusto sanang sabihin ni Sian na pagkatapos ng nangyari sa health club kanina, higit pa sa professional relationship ang gusto nitong mamagitan sa kanila. May nararamdaman na itong kakaiba para sa dalagang detective. He seems to be falling in love with her. Nag-init siya na magdikit ang mga katawan nila sa gym. Okay, nalaman nating attracted tayo sa isa't isa. Kailangan natin ipagpatuloy ito para maging makatotohanan sa mga paningin ng kinaukulan. May magiging problema ka ba dito, Tina? Napakalaking problema. Tugon ng isipan ni Tina. Tumingin siya sa makisig na abogado, ngunit wala siyang aaminin sa lalaki. Nagkaroon na din ako ng unpleasant assignments in the past. I will just consider this as one of them. Thanks, inis na sabi ni Sian. So it is unpleasant to you after all. Nagbibiro lamang ako. Pikon ka pala? Baka magselos ang boyfriend mo. Kaya ko to at saka nagiging personal ka na yata. Akala ko kasi magiging personal ang relasyon natin. That's the whole idea, hindi ba? Sabi mo palagi akong lilingon sa aking likuran at ayokong pati boyfriend mo'y makikita ko doon. Wala akong commitment sa kasalukuyan. Ikaw? Saglit na sumagi sa alaan ni Sian, si Hana, ang matinding away nilang nauwi sa hiwalayan. No commitments either, or for a long time.
Nakakapagtakang di mo alam ito since you had been checked on my background. But not on your personal life, Sian. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yon. Okay lang. Kailan natin sisimulan ng pagpapanggap na mag-on tayo? The sooner the better. May mga invitations ako sa party pero hindi kasi ako mahilig dito. Same here. Pero kailangan talaga mag-adjust tayo. Pero kung ikaw ang kasama ko, Sian felt a desire to taste her again. Be serious, Sian? Right. Titingnan ko ang aking schedule sa office. Tiyak na maraming invitations na gusto ko sanang iwasan. You have to tell me what to wear para hindi ako mapintasan ng mga kaibigan mo at business associates. I think I have to do some shopping. Singilin mo sa akin ang lahat na magagastos mo. Kasali to sa bill. Gusto mo ba samahan kita? She saw the gleam in his eyes. Wag na. Bayaran mo na lang ang gastos pero ibawas mo sa akin professional fee. Killjoy ka talaga. Pero kailangan siguro, bigyan mo ako ng background rundown on yourself. Para alam kong isasagot ko kung may magtanong sa akin tungkol sa'yo. Para hindi naman magbukang kailan lamang tayo nagkakilala. Ganon din ang gagawin ko. Napansin ni Christina na tila balisa si Sian. What's wrong, Sian? May naisip ako na maging malaking obstacle sa ating pagpapanggap na magkasintahan. What? As my sweetheart, makikilala mo man nakakasalamuha ko on a social level pero hindi ang mga kadils ko professionally. Pero pupuntahan kita sa opisina, hindi ba? Paminsan-minsan, pero hindi mo sila makikilalang lahat sa ganoong pagkakataon. E di, papanay-panayin kong pagpunta sa opisina mo. Hindi kaya mahalata tayo nun? Kasi wala pang babaeng nagpupunta sa opisina ko. Ikaw pa lamang ang una. Ayokong paghaluin ng trabaho sa pleasure. Problema nga yan. So anong gagawin natin ngayon? Huminga na malalim si Tina. Huwag mong sabihin doon ako titira sa bahay mo para makilala kong lahat ng dapat kong makilala. Lumawa ang ngiti ni Sian. Tama! Ang alin? Ang sinabi mo. That's exactly what I was thinking of. Namula si Tina. Maang na napatingin sa kaharap. Nasisira na ba ang ulo mo? Forget it dahil hindi ko magagawang iniisip mo, Sian. Kailangan may maisip silang ibang paraan. Sa loob-loob ni Christina. Kahit ano, wag lamang ang suggestion ng abogado. Think about it, Tina. Ito lamang ang paraan para maniwala ang mga kakilala ko na the confirmed bachelor is really hooked up this time. Pwede mo na akong ihatid at sunduin mula sa opisina. Baka naman masolve na natin tong misteryoso ito bago natin kailangan gawin ang sinasabi mo. Eh paano kung hindi? At saka na natin pag-usapan tong muli. Huwag mo akong ibibitin, Tina. Ikaw na nga rin na nagsabing hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Pero ayaw makisuno si Christina ng tirahan sa abogado. Ipinikit ng dalaga ang mga mata. Nahati sa dalawang damdamin niya. Ang hangaring makatulong kay Sian at ang instinct niya for self-preservation. Nahirapan siya makarecover nang mamatay ang nobyo niya na si Bryant at nang iwan siya ni Bruce. Ayaw niyang ipagsapalang muli ang kanyang pag-ibig kay Sian. Hindi ko magagawang basta na lamang mag-impake at lumipat sa bahay mo, Sian. May sarili akong buhay, ibang mga kliyente at isang pusa. Mahilig ako sa mga pets. May isa rin akong pusa sa bahay. Please, Sian. Ayoko na makinig sa'yo. Pinisil ni Christina ang kanyang sentido. Napansin ni Sian na maiksi ang mga kako ng dalaga at walang cutex sa mga ito. Bagay na gusto nito. Hindi tulad ng mga babaeng nakadate ito na nagpupulahan ng mga kuko, giving him the feeling that they were witches. Alam ng abogadong wala itong karapatang obligahin si Christina, ngunit kailangan ito ipaintindi sa dalaga na ito lamang ang maaari nitong pagkatiwalaan para makatulong dito ngayon. I need you, Tina. Inawakan ni Sian ang nanlalamig na kamay ng dalaga at pinisil ito. Hindi man tayo naging close but you are my only friend. Can't you do this for a friend, Tina? My God! 3rd degree na to, Attorney De La Vega. Dinala ng waiter ang dessert nila. Nag-isip si Tina. Kahit nasa mga sandaling ito, maaaring nakatunghay sa kanila ang blackmailer. Maaaring hindi rin naman. Ngunit may natutuhang mahalagang bagay si Christina sa uncle nito na isang napakahusay na private detective. Ito ay to expect the unexpected. Inubo si Tina ang kanyang brandy sa wine glass at nag-order pa siya ng isa pa. She felt she needed another shot. Nang nakaalis ang waiter, bumuntong hininga si Sian. You will do this for me, hindi ba, Tina? Ganyan na nga siguro mangyayari dahil pa na yung ginagawa mong pressure sa akin. Pabuntong hiningang tugon ng dalaga. When can you move over to my place? Sabik na tanong ni Sian. Hindi makapag-isip na maayos si Tina. Bukas, pero iwan ko ng pusa ko sa aking kapitbahay.
No, dalhin mo. Para may kalaro naman yung pusa ko. Wag na lang. Natatakot ka bang ayaw nang iwan ng pusa mong pusa ko? Natawa ang dalaga. Kung mayayari yon, iiwan ko na lamang si Ava para ikaw nang mag-alaga. Tina, inawakan na mahigpit na siya ng kamay ng dalaga. Salamat. Iniisip Tina na hindi na siya dapat mag-alala tungkol sa kliyente niyang ito. Makakapag-adjust naman marahil siyan sa sitwasyon kung sakali. Ang problema niya ay ang kanyang sarili. Tiyak na siya ang mahirapang mag-adjust. Habang nakatayo si Tina sa entryway ng kondo ni Sian, ginala niya ang mga paningin. Binigay sa kanya ng abogado ang duplicate key nito. I think I have really gone crazy. Nasabi niya sa sarili. She took a deep breath. Paano kung mawili na ako dito at ayoko nang umalis? Inilapag niya ang kanyang maleta at overnight bag. Maganda ang unit ng abogado. Maayos ito at maaliwalas. Pati interior decor ay elegante. Tiles ang loob ng kondo. Malalaki at malalalim ang mga silya. May mga polished side tables at shaded brass lamps. Marami mga libro sa shelves. Malaki ang mahogany desk sa isang sulok ng library. Lalaking-lalaki ang motif na interior decoration ng kondo. Inisa-isa niyang tingnan ng ibang bahagi ng condo unit. Ang lahat ay maayos, lalo na ang kusina. Lahat ng modern conveniences ay naririto at talatang mahilig magluto si Sian at mahilig kumain to. Sumilip siya sa master's bedroom at tila naramdaman niyang physical presence ni Sian. Agad siyang lumabas. Napangiti ang dalaga na makita niyang guest room kung saan siya namamalagi habang nararoon siya. Kompleto ito. May dresser, sariling toilet and bathroom. At sa tingin niya ay manadaling ayusin at linisin ito ni Sian para sa kanya. Bulaklakin ng bedsheets at light blue ang mga kortina ng bintana. May bagong biling Johnson's baby powder at baby cologne sa ibabaw ng dresser. Dumating si Sian pagkalipas sa ilang oras. Agad itong narinig ang pulsating sounds ng isang hindi dito kilalang rock group mula sa speaker ang kanyang stereo at ang tinig ng isang babae mula sa hallway na ganadong-ganadong kumanta at sumasabay sa lead singer sa tape. Napangiti ang abogado. Kanina lamang takot at takot ito na baka magbago ang isip ni Tina at umurong ito sa usapan. Ninenervyos itong tila bagong kasal na uuwi ngayon sa bagong bride nito. Hindi dito malaman kung dadalhin ito ng mga bulaklak si Tina. Kaya bumili na lang to ng brandy na alam nitong gustong-gusto ng dalaga. Inilapag ni Sian ang bote ng brandy sa mesitang nasa entryway sa tabi ng susi at iniwan doon si Christina. Pumasok ito sa living room. Kamuntik na itong madapa nang matapilok ito sa isang pares sa sneakers na iwan doon ni Christina. Wala na siyang alinlangan. Naroon na si Christina. Natapos na ang tape, ngunit nagpatuloy sa pag-awit si Christina. Sinunda ni Sian ang tinig down the hallway to the guest room at nakita nitong umiindak pa ang dalaga habang kumakanta at naglalagay ng damit sa isang hanger. Sumandalang abogado sa main pintuan at nasiyahang nanonood. Bigay todo ang pag-awit ni Christina nang mapansin niya ang figura ng isang lalaki na nakasandal sa may pintuan. Muntik na siyang mapatili. Mabuti tatakpan niya ang kanyang bibig. Sian, demonyo ka, ginilot mo naman ako eh. Sorry, ayoko kasing tumigil ka sa pagkanta eh. Napatingin sa orasan si Christina. Ang aga pa ha? Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Gusto na kitang makita agad at matulukad sa pag-aayos ng gamit mo. Ayaw mo ba? Hinagod niya ng tingin ang lalaki. Hindi tama, sa loob-loob niya, na maging ganito kagwapo ang lalaking ito. Kahit na tila nakakaloko ang pangiti nito ngayon, alam niya hindi siya bagay kay Sian. Sa tingin niya hindi siya kagandahan para makapantay ng abogado. Huminga na lamang ng malalim si Christina. Thanks pero huli ka na. Nakapag-ayos na ako. Kokonti lamang naman ang dinala kong gamit. Hindi ka ba nahihirapang hanapin to? Hindi naman. Yung security guard, di ka ba pinagtatanong? Naalala ni Christina ang matandang security guard sa lobby. Napangiti ito ng lihim nang magpakilala siya tulad ng iniutos ni Sian. Halatang noon lamang may babaeng pupunta sa kondo ng abogado. Mabait nga ito eh, pero kawawa naman matanda na to. Doon na to kumakain sa desk nito at wala itong coffee break. Para na tong bilanggo doon at hindi ito dapat na nagpapakahirap ng ganon. Kaya binigyan ko to ng telephone number ng isang hotel na nangangailangan ng security guard. Ikaw talaga, aalisan mo pa sa gusaling itong mabait na si Kyo? Napansin ni Sian na may hinahanap ang babae sa ilalim ng kama. What are you looking for?
My sneakers. Hindi ko matandaan kung saan ko iniwan ng mga to. She sighed. Sorry, akala ko nasa sarili kong pamamahay. Hindi kasi ako masyadong organized eh. Relax, Tina. Ituring mong bahay mo to. Gusto mo yung uminom ng brandy para maalis ang tensyon mo? Mamaya na pagkakain, maliligo muna ako. Sige, habang naliligo ka magluluto ako para malaman mo kung gaano ko kasarap magluto. Nagluto ang lalaki ng adobong pakpak ng manok, sopa sa miswa at patola at salad na pepino. Nakikiliti si Christina. Ipinagluto siya ni Sian. She imagined them dining together by candlelight with wine and roses at nagsubuan sila ni Sian. Kinabukasan ng gabi, nag-attend sila ng party. Isang charity party to raise funds for a charity clinic sa slums of Manila. Itinanghal ito sa top floor ng opisina ni Sian. Mayayaman na mga dumalo dahil sa magagara mga sasakyan na nakaparada sa premises ng building. Nang matapat ang elevator sa palapag kung saan naroon ang law office ni Sian. May mag-asawang sumakay dito. May edad na ang mga ito. O Sian Panyero, ikaw pala. Tinapik ng lalaki ang balikat ng abogado. Maputi na ang buhok nito. At sino naman ang napakagandang babaeng ito? Ikinaweng ni Sian possessively ang bisig nito sa bewang ni Christina. Sweetheart, ito ang business partner, senior ng law office namin na si Attorney Hugo Villa and his wife, Alice. Nagdaop palad sila. At siya si Christine Galle, the best thing that ever happened in my life. Patuloy na pagpapakilala pa ni Sian. Mukhang seryosohan na to ani Attorney Villa. Akala ko si Hana lamang ang hindi na ituloy ng abogado ang sasabihin dahil siniko ng misis nitong tagiliran. Sorry. Okay lang. Nakangiting sabi ni Christina. Napag-usapan na namin ni Sian ang lahat na nangyari mula na makahiwalay kami. Pero ngayon nagkita na kami, we will make up for the lost time. How romantic! Kinilig si Mrs. Villa. Anong ginagawa mo ngayon, Iha? Isa rin po akong abogada at bala ko po magtayo ng law office dito. Pero malamang na magiging partner ko na lamang siya sa buhay, ani Sian. Hinagka nito sa mga labis si Christina na ikinapamula ng dalaga. Na makarating sila ng top floor, ipinagbili ni Hugo ang misis nito kay Sian. Maghanap kayo ng pwesto at may kakausapin lamang ako. Tila natatarantang wika ng matanda. Na naman? Inis na sabi ng asawa nito. Ikaw talaga, oo. Pero nawala si Hugo at hindi na namin nalaman kung saan nagpunta. Tiranaw ni Sian ang senior partner niya ng palayo na ito. Hindi sila gaanong close pero okay naman ang working relationship nila. Nagtatalo sila sa ilang bagay paminsan-minsan. As the party progresses, Tina started analyzing each guest. Sino yung kalbong yon? Tanong niya kay Sian. Si Jeff Anon. Bakit? Mukhang di ka nito gusto. Masama ang tingin sa'yo. Palagi kasi itong talo kapag kami magkatunggali sa hukuman. Natawa si Sian. Hindi ko rin to gusto. May naupong mag-asawa sa tabi ng mesa ni Tina. Mas bata kay Sian ang mga ito. Nasa mid-20s marahil. Nalaman ni Tina na anak ni Hugo ang lalaki na isa ring abogado. Si Errol at ang asawa nitong si Faye. Nahalata agad ni Tina na malamig ang pagtitinginan ni Sian at Errol. At mukhang weakling ang anak na ito ni Hugo Villa. Gusto mong magsayaw o uminom? Tanong ni Sian kay Christina. Let's dance. I want to ask you some questions. Isang old sweet tune ang tinutugtog. Sian drew Tina into his arms on the dance floor. Tungkol ba kay Errol Villa ang itatanong mo, Tina? Yes. Maliban sa inggit, ano sa palagay mong dahilan at hostile ito sa'yo? Binara ko ang pagpasok ito bilang junior partner sa law office. Ha? Pero anak na ng founding partner ninyo. Kahit na, he is not qualified. Masisirang reputasyon ng opisina. Alam ba nito ito? Ewan, siguro. Baka sinabi ng papa nito. Huwag mo naman kasing asahan na lahat ng tao ay kasing talino mo. Yan lang bang nakikita mo sa akin? Eto nga't panay ang lambing ko para magmukhang patay na patay ako sa'yo kahit gusto na kitang sakalin. Gigil na sabi ni Tina. Hi, Attorney De La Vega. Mukhang di ka na bakante ng matagal. Anang isang may edad na lalaki na may kasayaw na napakaganda at napakaseksing babae. Tina felt Sian's tense in her arms. He looked at the man with open hostility at kapansin-pansin din ang hostility ng babaeng kasayaw ng lalaki. Ang pagsimangot ng babae ay nagdulot ng katigasan. Sa malamanikan nitong beauty, Tina became alert. Tinanggoan ni Sian ang lalaki.
Kamusta? Hi, Hana? Yun lang at di na pinansin pa ni Sian ang mga kausap. Pero sumayaw ang dalawa para mapalapit kina Sian. Naibenta namin ang aming mga properties sa Antipolo. Pagayabang pa ni Hana. Kaya nagsa-celebrate kami. Nang nakaupo na sila, napansin ni Tina na panay ang tingin ni Sian kay Hana. Ang babaeng pinalitan niya, kuno. Sumama ang loob niya na mapansing nakatuon ang atensyon ni Sian dito. Iniisip ni Tina ang dahilan kung bakit siya naroon. Trabaho. Trabaho lang at di siya dapat magpadala sa kung ano-anong trivial matters. Naisipan ni Tina na magpunta sa ladies' room. Nadatan niya doon ang ex-girlfriend ni Sian. Inirapan siya ng babae. Di naman niya pinansin ng babae hanggang sa lumabas ito. Wala naman nagsabi sa'yo na madali ang trabahong to, hindi ba? Talon nga sa kanyang refleksyon sa salamin. Anong sinabi mo? Tumingin sa likuran niya si Tina. Nakita niya doon ang bagong pasok na asawa ni Errol Vela, si Faye. Kinakausap ko lamang sarili ko dahil napaka-boring ng party, ani Tina. Tatanungin sana kita tungkol sa opinion mo sa pamilya namin. Pero if you are now talking to yourself, baka nasisira na din ang ulo mo, tulad ko. There was so much bitterness in her voice. Parang you don't like your family? Sila kasi ang nagpapalakad ng buhay ni Errol. Ayaw nito maging lawyer pero pinilit ng parents nito. Hindi naging successful yung tao sa propesyon nito. Matindi ang hinanakit sa tinig ni Faye Villa. Kung gusto mo mag-lunch tayo minsan para makapag-usap na matagal-tagal, ani Tina. Why not? At sabay na nga silang nagbalik sa party. Mabuti naman at naalala mo pang may kasama ka nagpunta dito. Nagseselos ka kay Hana? Kay Miss Vampira? Hindi ah. Tumawa si Sian. Inapit ng abogado si Tina sa dibdib nito. He placed her hand against his chest near his heart. His own hand caressed her nape. Nakikiliti na ako, Sian. Huwag mo namang sobrahan ng pag-arte. Hindi ako umaarte. I want you to feel that I love you. This is a business deal, nothing more. That's not true, Tina. Hindi na totoo yan mula na maglambitin ka sa akin sa health club at pumayag kang halikan kita. Oh, Sian! She felt a longing for him that she could not define. Gusto ni Tina ang mga sandaling iyon. Gusto niya sa Sian at ang intimacy na namamagitan sa kanila. Napakatagal ng panahon na pinubayaan niyang may lumapit sa kanya ng ganito. Matindi ang nadama niyang pananabik at pangangailangan. Nadinig ni Sian ang paghinga ng malalim ni Tina. Igit na masarap to kaysa nagtatalo. Maso yung wika ni Sian. Baka hindi maganda ang ibungan nito. Sian, walang pangit ang ibibigay ang pag-ibig, Tina. Diyan ka nagkakamali. Kamandag ito kuminsan. Lumalambot ng iyong puso, Tina. Sana hindi ka na lamang naging kliyente ko, Sian. You are a hopeless case. Your body is so soft and warm. Ang pagiging malambot hindi asa sa trabaho ko. Hindi ka naman nagtatrabaho ngayon. Off mo ngayon. He drew her close to him and she sighed. Sian wondered if she sighs in bed when making love. He crushed her slender frame against his body. Sian, just let go, Tina. Just for a while. Pero mali ito. Her voice trailed off. Tao lamang siya para hindi siya masiyahan. She gently pushed against his chest and looked at him. Lumalalim ng gabi. Magtatrabaho pa tayo bukas. There was desire in his eyes as she looked at him. She sighed and closed her eyes. I think we better go home. He wanted to draw her back into his arms. He wanted to say na hindi siya matigas pagdating sa pag-ibig. Pero kailangan magdahan-dahan ni Sian. Baka umilap si Tina dito. Mukhang dumadami ang nagagalit sa'yo. She said to him when they walked to the car. Number 1 na si Hana. Ano pang natuklasan mo? Na hindi pala gusto ni Errol ang maging lawyer at pinilit lang to ng parents nito. Hindi rin to interesado to join your law firm. He wanted to be an architect. Sino may sabi sa'yo? Si Faye, ang misis nito. Nagkausap kayo? Oo, sa ladies room. Bakit? Ako matagal ko nang kilalang babaeng yon, pero she never talks to me. Hindi sila masaya ni Errol dahil pinakikialaman sila ng mga parents ng lalaki, lalo na raw si Hugo Vela. May narinig silang engine na nag-start sa likuran nila. Wala naman sila nakikita naglalakad kaninang kasabay nila. Tabi Sian! Narinig ni Tina ang pag-anda ng isang kotse mula sa slot nito at tatabi sana sila ni Sian nang biglang paanda rin ng driver at tumarurot na ito patungo sa kanila. Hindi inintindi ng dalaga ang sariling kaligtasan nang itulak niya ang nabiglang si Sian out of the car's way. Pagkatapos lumundag siya in the opposite direction. Christina!
Nagkasabay ang sigaw nito at ang roaring engine sa parking lot. Nakaramdam ng kirot si Sian sa kanyang tagiliran nang sumadsad ito sa hood ng isang kotse pero hindi nito ininda. Nakita nito si Christina nang nawala ang dalaga behind the car racing up the exit ramp. Tinakbo nito ang dalaga na nooy nakandusay na sa cement floor. Nakuha mo ba ang plate number? Hindi. Ikaw nasa isip ko, Tina. Akala ko ba sabi ng blackmailer na kailangan ka lang umalis sa trabaho? Hindi dito sinabing papatayin ka kung hindi. Hindi ko gusto yung biro mo, Tina. Pero mukhang papatayin ka nga nito. Munti ka na mapahamak nung itulak mo ko. Trabaho ko yan. Para mag-investigate ang trabaho mo pero hindi para maging bodyguard ko. Ah, ganun ba? Hayaan mo sa susunod na may sasagasa sa'yo, tatabi ako at sasabihin di kasama to sa trabaho ko. Nagasgas ang tuhod ng dalaga, napunit ang gown, napansin niyang nakatitig sa mga hita niya sa Sian. They felt a different passion, hot and aching. He explored her lips, thrust his tongue deep into her mouth and lost himself. Sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng ilang minuto, nadama ni Tina na muling bumigay ang mga tuhod niya. Need so long denied overwhelmed her and made her grasp his shirt in panic and desire. Wala kang karapatang gawin yon. Anas niya nang bitawan na siya ng lalaki. Narin yon sa pagitan natin, Tina. Kahit hindi natin gustong pansinin to, naroon at hindi aalis. Ang lakas ng loob niya, naisip ni Tina. Inaasahan ba ni Tina na paiinitin niya ang kama nito? Samantalang nakihana pa rin ang isipan nito? O bawi na tayo? Ani Tina at nagpauna na siya sa kotse. Yun ang nga marahil ang dapat nilang gawin, naisip ni Sian. Pareho silang tensyonado and he could not think of anything but wanting to possess her. Iniligtas ni Tina ang buhay nito. May gustong pumatay dito, but he could think of nothing else but his aching need for her. Not even the danger could stop this need. He wanted her. Humanda ka na, De La Vega? Bulong ng abogado sa sarili as he went around the car to the driver's seat. Kapag iniwanan to ni Christina ngayon, hindi dito masisisi ang dalaga. Marahil ay kailangan niyang maging mahinahon. Kasalukuyan ng board meeting sa law office pero parang walang naririnig si Sian. Nakatingin to sa kawalan at malalim ang iniisip. Anong resulta naman to sa case, Sian? Tanong ni Attorney Hugo Villa. Sian, may kumalabit sa abogado kaya't napatingin to kay Attorney Villa. Sorry pero may iniisip ako. Anito? I was asking you about the Mendoza case. Magkakaroon kami ng out-of-court meeting ng mga lawyers nila pero wala pang linaw. Please attend to this case, Sian. Mahalaga to't makapangyarihan ng opposite side. Alam ni Sian ito dahil may kaugnayan sa Alpha Group ang kalaban nila. Pero ayon kay Tina, hindi ang Alpha Group ang nagpapadala dito ng blackmail note at naniniwala na rin si Sian. Lalo naguluhan ang isip nito nang maalala si Tina. Natapos ang meeting na hindi dito namamalayan. Lumapit dito si Attorney Hugo Villa at tinapik to ng matandang abogado sa balikat. May problema ka ba, Sian? Wala naman, pagod lamang ako. I understand. Baka kailangan mo magbakasyon kahit sandali. Nakonsensya si Sian na makita ang concern ng matandang abogado. Alam niya madalas silang magtalo pero mabait naman si Attorney Villa. Marahil kailangan ipaalam ko na sa iyo to, Attorney Villa. May nambablackmail sa akin. Good Lord! How? Why? Hindi ko alam pero hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang mga detalye. Baka makaapekto sa pagsiyasat. Ipinagbigay alam mo na ba ito sa pulisya? Hindi. May inupahan akong private detective. Ang pamamaraan ng blackmailer ay magdadamay ng inosenteng mga tao at ayoko matuguran ito ng media. Dumilim ang anyo ni Sian. Ngunit hindi ko alam kung maililihim ko pa ito. Kagabi nung nasa parking lot kami ni Tina, pagkagaling sa party, may isang nagtangkang sagasaan kami. Ano? Napaorong si Hugo at napakapit sa gilid ng lamesa. Namutla ito at napatingin sa kawalan. I don't know what to say, Sian. God, kumusta si Christina? Halatang rattled ang matandang abogado. Natumba siya at nagasgas ang kanyang binti at napunit pa ang gown niya, but she's okay now. Hindi dapat na mangyari to. It will be so tragic. Kaya nga aborido si Sian. Hindi dito dapat na isinasangkot si Tina sa gulong ito. Dahil alam nitong isang mabuting padre de pamilya si Hugo, gusto na sana itong ipagtapat dito ang tunay na papel ni Tina at ang namumuo nitong pag-ibig para sa babae. Kailangan may mapagsabihan ito ng damdamin. Parang mababaliw na kasi si Sian. Ngunit naalala nito ang mahigpit na bilin ni Tina na kailangan maging lihim lang ang lahat.
Kailangan i-report mo na to sa polis. Ani Hugo, yan ang dapat mong gawin. Hindi pwede. Kung ako lamang sanang involved dito, hindi ako mag-aatubili. Ngunit may mga larawan at nakataya ang moralidad ko ng kumpanya at kayo din ang kawaawang babae. Hindi si Tina. Hindi, someone else. Pero palagay ko, dinoktor ang mga larawan. I see? No, you don't see. Pero hindi ko pa pwedeng ipaliwanag. Gusto ng blackmailer na magbitiw ako sa peso ko dito sa opisina. Pero bakit kaya? Yan nga ang malaking katanungan. Pero ipinangangako ko sa inyo na aalamin ko ang dahilan. May magagawa ba akong tulong siyan? Tanong ni Hugo na lalong namutla. Wala, pero mag-iingat ka rin. I have to go now. Baka hinihintay na ako ng kausap ko. Ilihim mo sana ito, Hugo, kahit na sa misis mo. Baka kumarat at lalo makakasama. Of course, wala akong pagsasabihan. Pero kailangan mag-usap tayong muli, siyan? Of course, pero saka na. Kailangan lumakad na ako. Sige, be careful. Dapat ay tumawag muna siya para sabing pupunta siya doon. Naisip ni Tina nang pumasok siya sa tanggapan ng law office si Sian. Lampas na ng alas 12 ng tanghali at tiyak na nakalabas ng abogado para mag-lunch. Good morning, ma'am. Bati ng sekretary ni Sian kay Christina. Can I help you? I hope so. Nakarista ba si Attorney Sian de la Vega? Ako si Christina Galle. Yes, I remember. Kayo pala yung magandang boses na nakausap ko sa phone. Napakaganda din pala ninyo. Swerte kayo dahil nariyan pa si attorney. Biglang lumabas sa kanyang tanggapan si Sian at naguratan na makita si Tina. Oh, Tina! Malamig na pagbati ng abogado. Hindi naging maganda ang weekend nila dahil nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Iniwan siya ni Sian habang naliligo siya at hindi man lang nagpaalam ito. Please forgive me, she said with her eyes as she looked at him. Come inside and I will. His own eyes answered. Hindi nila malaman kung sino sa kanila ang unang kikilos. Sabay kasi silang nag-react na tila isang magnet na humila sa bawat isa to draw them together. I should have called first, ani Christina. You're always welcome here. Sinabi ko na ito sa iyo. Nariyan lamang kasi ako sa malapit so I thought of passing by. I'm glad you did. Itinaas ni Sian ng isang kamay para hapusin ang pisngi ni Christina. Hindi nila kapwa na malay na nakalabas na ang sekretary ng abogado para mag-lunch. Hindi na ito nagpaalam pang makahalata na gustong magkasarili na ng dalawa. Nilokob ng kamay ng dalaga ang kamay ng lalaki. Sa ilang sandali, nakalimutan nila ang kanilang mga papel, ang kanilang mga galit at hinanakit and were caught up in the spell of the moment. Kusang bumaba ang ulo ni Sian para ilapat nito ang mga labi sa mga labi ni Christina. And she not only received his kiss with fervor, but she kissed him back so heatedly. Oh, Christina! Pero nang uulitin sana ni Sian ang halik, itinaas ni Christina ang dalawang kamay niya. Just a moment, Sian. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Ayoko magkaroon ka ng impresyon na may nagbago sa ating relasyon. Ang pakiramdam ng abogado ay binuhusan to ng malamig na tubig. He stared at her nang maupo ang dalaga. Kung ganoon, bakit ka nagpunta dito, Tina? May ibabalita ako sa'yo. May nakuha kong mahalagang impormasyon at alam ko, gusto mo tong malaman. So yun pa lang naging sanhi ng excitement sa mga mata ng babae at hindi ang damdamin nito sa kanilang dalawa. Baliw to kung inaakala nitong serious si Christina. She was just doing everything because of her job. Sian felt so frustrated. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Dinisimula nito ang nasaktang damdamin. Thanks anyway. Gusto mong kumain, Tina? Kain tayo sa labas. No, ayoko. Tinapay lamang inalmusal ni Tina, ngunit alam niya, hindi siya makakakain kung magkaharap sila ni Sian ngayon. Magaling na ba ang mga gasgas mo? Okay na pero makirot pa rin. Kaya nakapantalon ako kasi halata pa mga ito. Kamusta ang umaga mo? Wala ako nakitang pangalawang blackmail note at wala naman nagtangkang sumagasa sa akin kaya maganda na rin ang araw ko. You are being sarcastic, Sian? Dahil hindi pa ako nagla-lunch. Ngayon, will join me or not? Ilang sandali pa'y nasa gitna na sila ng traffic. Tungkol sa mga larawan, pinuntahan ko yung pole dancer sa kulungan. Pinuntahan mo? Hindi mo man lang isinangguni sa akin? Hindi ko naging patakaran na isangguni sa aking kliyente ang ginagawa kong pagkilos, Sian. Alam ng abogado na ayaw ni Christina ng client interference sa pag-iimbestiga niya. Ngunit sa kasong to dapat na may exception to the rule. Ano ang punto, Tina? Ang buhay ng pole dancer walang kinalaman dito
Bakit kailangan you have to humiliate her? I did not humiliate her. Tumaas ang tinig ni Tina. I know what I'm doing. Hindi to napahiya dahil hindi raw siya ang nasa larawan. And you believed her? Naniniwala din naman ako sa'yo, hindi ba? Pero hindi sa mga sinabi ko. Excuse me? Wala. May tattoo na korteng puso ang ball dancer sa kanang braso nito. Totoong tattoo yun at hindi yun nabubura. Pero ang larawan, tingnan mo ang kanang braso na naroon, lantad na lantad, walang tattoo. Nakita mo yung tattoo? Of course. Paano makakatulong ang natuklasan mong to para malaman natin ang identity ng blackmailer? May isa pa akong impormasyon. Tinawagan ko ang aking answering service at may tawag daw sa akin si Mr. Dongsi. Sumasama yata ang mga pangyayari. Will you let me finish first? Tumaas na naman ang tono ni Christina. I called Mr. Dongsi at sinabi nitong nakita na ng mga bata nito ang photographer na nagretoke ng mga larawan. Pinuntahan namin ang bodyguard ni Dongsi na si Chen ang photographer. At kumantang parang ibon ng photographer dahil natakot kay Chen. Please, tapusin mo ng kwento, Tina. Huwag mo akong ibitin. The suspense is killing me. Ayon sa photographer, ang nag-utos dito ang doktorin ng mga larawan, isang weird na lalaki, matangkad at patpatin. Alam mo na ang ibig sabihin nito? Ang original blackmailer mo umupa ng iba to do his dirty job for him. It means na kilala mo ito. Alam nito ang mga habits mo at mga kaso. Alam na ikaw ang humahawak sa case na ni-raid na club. So isipin mo kung sinong makikinabang kapag nawala ka sa law office niyo, Sian. Wala akong mag-isip. It is also absurd. Parang biglang naging pagod na pagod si Sian. Baka ang sekretarya ko. Madalas akong pagbantaan ng kung ano-ano ng babaeng yon. Pero of course, nagbibiro lamang ito. You cross a red light, Sian. Asek ni Tina nang nalampasan ng abogado ang red traffic light. Ano ka ba? Muntik na tuloy silang mabangga sa isang bus. Dali-daling inhinto ni Sian ang kotse sa tabi ng kalsada. For a while, they were both shocked with fright. God! Naisip ni Sian, nawawala na ito sa sarili. Muntik na silang maaksidente. I'm sorry, Tina. Paghingi nito ng paumanhin. Nasabi ni Tina sa sarili, hindi na sila maaaring magsama ni Sian. There was simply too much tension. Marahil kailangan mo nang ibigay sa ibang kasong to. Formal pang sabi ng detective. May sapat ka ng impormasyon para lumapit sa mga otoridad. Gusto mo nang bitiwan ng kaso? You are abandoning me. Seryosong tanong ni Sian. She looked out of the car windows. Hindi ko alam, Sian, pero I think this is the best way so far. It would not stop me from wanting you, Tina. Hindi ko may boss si Christina. Malapit na niyang masolve ang kaso, pero nagiging complicated ang personal feelings niya. Mag-usap na lamang tayong muli, Sian. Pagod ang tinig ni Christina. Kung yan ang gusto mo, sang-ayon naman ni Sian. Sabay silang nanaog sa kondo ng umagang iyon. Papasok sa law office Sian at si Tina naman ay may pupuntang isang kliyente. Tinungo nila ang parking space sa likod ng condominium kung saan nakaparada ang kanilang mga sasakyan. Magkatabi ang kanilang mga kotse kaya hindi maiwasan na mapatingin si Tina sa sasakyan ng abogado. Sian, look! Tinignan ni Sian ang itinuro ni Tina. May maliit na package na nakalagay sa tabi ng driver's seat. Tulad ng dati, nakalock ang kotse. Bubuksan na sana ng abogado ang sasakyan nang pigilan to ni Tina. Wag, baka bomba ang nariyan. Bumalik sila sa kondo. Panahon na marahil para tumawag tayo sa police department, anang abogado. This is getting serious. Binuksan ng mga tuuhan ng bomb squad ng pulisya ang kotse pero false alarm. Hindi bomba ang nasa package. Ngunit may nakatouch dito na maikling note. Huling pagkakataon mo na to para umalis sa trabaho. Hindi ako nagbibiro. Ang second note mula sa blackmailer. Sinisipa sila ng mga pulis. Bakit ngayon lamang ninyo ito'y pinagbigay alam sa amin? Tanong na namumuno si SPO3, David Lucio. Ipinagtapat nila dito ang kanilang ginagawang pagpapanggap. Effective naman ang naisip ninyo. Wika ni SPO3 Lucio. Ngunit ngayon sa palagay ko, hindi na kayo nagpapanggap. You have fallen in love with each other. Ngayon, payag ka bang ipagsapalaran ni Miss Gali ang buhay niya para sa kasong to? Matinik ang kalaban ninyo. Kaya bang dalhin ng konsensya ninyo kung may mangyayaring masama sa bawat isa sa inyo? I suggest that you have be placed under police surveillance. Si Sian ang tinutukoy ng polis. Hindi pwede, tutol ni Christina. Close kay Sian ang blackmailer at halatang halata kung may tauhan ng pulisyang hahawak sa kaso.
Magtatago ang blackmailer at ang utusan na lamang nito ay ang kikilos at tiyak na higit itong panganib. Isang professional killer talaga. Pero tama si Mr. Lucio. Tina, anis yan. Huwag mong sabihing susunod ka dito. Maktol ng dalaga. Pag-usapan ninyo ito, aalis na muna kami. Ani Espro 3 Lucio. Tumayo ito at nagpaalam na. Tama ang pulisya, Tina. Ako ang una mong binayaran para sa kasong to at gusto kong tapusin to. I don't leave a job undone. Hindi ikaw ang bibigay ng desisyon. Namuhunan na ako ng buhay at panahon sa kasong to. Pero ayoko malagay sa panganib ang buhay mo. Can't you understand this? No! May sinimulan tayong relasyon, Tina. Magkaibigan lang tayo, Sian. Magkaibigan lamang? Inawakan ng abogado magkabilang balikat ang dalaga and bent his head to kiss her lips. Para sa akin higit pa ron, Christina. Please, Sian. Gusto ko lang tapusin ang trabaho ko so I can move on to the next one. Kung ano mang chemistry ang nabigyan sa atin, lilipas din to kapag nakabalik na tayo sa dati natin na normal na pamumuhay. Ganon nga kaya, Tina? He framed her face in his hands. Unlike his heart, his hands were steady. Can we ever forget what happened between us? He kissed her again hungrily. At ito, makakalimutan ba natin to? His hands cupped her breast. Kailangan madama ni Christina na hindi lamang physical attraction ang nadarama ni Sian, ngunit nagsisimula na dito. With his passion, with his need, and hunger. Christina trembled as if her lifeblood was being drained out from her and she was losing everything. Emotions, thoughts, willpower. Please, bitiwan mo ako, Sian. Nakita ng lalaki ang mga luhang dumalay na sa mga pisngi ng dalaga. Bakit kailangan sirain mong maganda nating pagtitinginan, Sian? Umiiyak pang tanong ni Tina. Crying, she ran to the door and left. Mabuti na lamang diyan nakalimutang dalhin ang kanyang purse. Hindi na dinig ni Tina ang pagtawag ni Sian, ang paglagapak ng isinara niyang pintuan. Alam lamang niya ang sakit na nadama at hindi ba't naisumpa niya sa sarili na wala nang maaaring manakit pang muli sa kanyang damdamin. Umuwi siya ng kanyang apartment at doon nagmukmok si Christina. Naging masalimuot ang buhay niya at sinikap niyang gawing simple ito sa loob ng maraming taon. Naalala niya si Sian. Baka nasa panganib ang buhay ng binata. Alam niyang hindi na niya kailanman matatakasan ang mga alaalang may kaugnayan sa abogado. Nakapagkit ito sa kanyang puso't isipan tulad ng mga laanan ng mga halik nito na tila naiwan na sa kanyang mga labi. Nagulat siya na makita niya si Shen nakakapasok sa apartment niya. Gusto ka makausap ni Mr. Dongsi. Importante. Uli-uli, kumato ka naman at huwag kang manggugulat ha? Asik niya. Gusto ka makausap ni Mr. Dongsi. Ulit ng malahiganteng bodyguard ng pinuno ng Alpha Group of Companies. Napilitang sumunod kay Chen si Christina. Nakaparada sa labas ang itim na Mercedes ni Mr. C. Bumukas ang pinto nito at pumasok siya sa loob. Mahalaga ang sasabihin ko, Christina. Let's go for a drive. Sumakay na nga rin si Chen. May nagawa na ba mga polis tungkol sa pangalawang pagbabanta ng blackmailer? Ewan ko, Mr. Dongsi. Wala na ako sa kaso. Tinanggal na ako ni Attorney De La Vega. At bakit? Ikaw ang nagtyaga sa kaso since the beginning at pagkatapos tatanggalin ka nito? It's not fair. Inilalayo lamang daw nito ako sa panganib. Kung gayon maaaring talagang ahal ka nito. Ewan ko, wala na akong pakialam. Pero bakit napakalungkot mo, Christina? Kasi alam kong nakanganib ang buhay niya. Wala akong magawa tungkol dito. Ang pangalan bang Arnel Rodeo ay may kahulugan sa'yo? Hindi ko to kilala. Small time crook. Ipinigyayabang nito ang may ayayariin itong tao na matagal na itong gustong iligpit kahit na hindi ito bayaran. May atraso daw ito dito. Matangkad si Arnel Rodeo. Patpatin at pukang weird. May ipinadoktor itong mga larawan na photographer na nakausap ninyo ni Chen. Nag-isip si Christina. Paano kaya niya itatanong kay Sian at paano siya makakatulong dito? Gayong galit ito sa kanya. Saan matatagpuan itong Arnel Rodeo na ito? Nagtago na yata. Walang nakakakita dito sa loob na nakaraang 3 araw. Bukas may malaking party sa bahay ni Congressman Conrad. Dapat pupunta kami doon ni Sian. Pupunta kaya ito kahit na wala ako? Tiyak. Naroon lahat ng mga matitinik na lawyers and businessmen and he would not miss it. Ako'y pupunta rin. You can go with me if you like. Pero baka may kasama ka na. Wala. Tiyak na magkikita kayo doon ni De La Vega. Baka ayaw nito ako makita.
Mali ka, Christina. I am sure he will be very happy to see you there. Sige, Mr. C. Sasama ako. Nakatayo si Sian sa tabi ng mag-asawang Hugo Villa. Hindi naiintindihan ng abogado ang pinag-uusapan nila at hindi nito alam kung bakit naririto ito. Hindi nga lamang nito napahindian ang kapartner sa opisina. He feels miserable at kasalanan itong lahat ni Christina. Hindi nito makontak ang dalaga at nag-iwan to ng isang dosenang messages sa answering machine ng detective, ngunit hindi ito nagre-return call. Hindi nito siya masisi. Masyado nitong inapura ang dalaga para tanggapin ang mga hindi pa dapat handang tanggapin ng dalaga. Dapat binigyan niya ito ng sapat na panahon. Pero he fell for her so hard. He wanted to own her and never let her go. On the other hand, he was glad na wala na sa kasong dalaga. Naalis na ito sa panganib. Kaya na siguro ni SPO3 David Lucio ang kaso. May mga tauhan ng pulis sa party ngayon para sabaybayan si Sian. Gusto mang umuwi ni Sian pero makapaghinga at mag-isip kung paano ito mapapabalik si Christina. Naglalagay ito ng alak sa kopita na makita nito ang magandang dalaga, nakagown, nakakapit sa braso ni Mr. Dongsi ng Alpha Group. He wove his way through the crowd patungo sa kanila. His loneliness turned to anger. Ito na ang pinakamasamang entrance si Christina. Nakita ni Christina ang galit sa mukha ni Sian. She wanted to turn and run away. Ngunit narito siya para tapusin ang trabaho niyang sinimulan. Nakita rin ni Mr. Dongsi si Sian de la Vega. Pinisil nito ang kamay ni Tina in warning. Attorney de la Vega, so you're here. I was really hoping to see you dahil nakita ko ito si Christina na stranded at sinakay ko. Anang inchik. Sana tinawagan mo ako, darling. Ani siya na tinawakan ng kamay ni Christina. He almost pulled her away from her Chinese escort na kinangiti na lamang ni Mr. Dongsi. Baliw ka ba? Asik ni siya nang isinasayaw na nito si Christina sa dance floor kung saan niya halos kalad ka rin ang dalaga. Bakit ka sumama kay Dongsi? Marahil nga dahil nakikipag-usap ako sa isang katulad mong walang modo. Galit din si Christina. Binabastos mong isang taong malaki na itulong sa problema mo na hindi ka man lamang nagpapasalamat dito. Ayoko makipag-usap ka sa kanya. Bakit ka sumama sa kanya? Will you shut up? May dahilan ako. Tumahimik ang dalawa na mapansin nila na pinagtitinginan sila ng ilang sumasayaw. Ang ganda mo ngayon. Pag-iiba ni Sian sa usapan. Yan ba ang resulta ng pagkakalayo natin? Inalis mo ko sa kaso. Pero hindi sa buhay ko. Para sa akin, you are a woman first bago ang isang matinik na lady detective. Gusto kitang tulungan, Sian. Tumunog ang cellphone ni Christina. Sandali lang, Sian. May kakausapin lang ako. Bumalik ka agad. May nagdaang waiter at nagabot ng kupita ng whiskey kay Sian. Nakakailang lagok pa lamang ang abogado nang mawalan ito ng ulirat. Hindi makahinga sa Sian. He was dying. Everything was black. Nagising to sa loob ng isang hospital room at may dextrose ang isang kamay nito. May magandang babaeng nakayukok sa kama nito. Kinapa ni Sian ang ulo ng dalaga and her head jerked up. Tears welled down her eyes. Sian, hindi kita dapat na iniwanan. Tina, ligtas ka na sa panganib. Don't ever leave me again, Tina. I won't. Pumasok si Attorney Hugo Villa sa loob ng hospital room. Kasunod nito ang asawa. Nagkulay suka ito na makita si Sian na nakahiga na sa kama. Halos himatayin din ito sa takot. Namumutla na ito sa pagod pero naging concern ito. Nagtaka sina Christina at Sian kung bakit ganun lang ang pamumutla ni Hugo Villa nang malasa ng abogado. Parang guilty ito. Dapat ay iuwi mo na siya, Mrs. Ani Sian sa asawa ng abogado. Gusto kong malaman kung ano nangyari sa'yo. Giit ni Hugo. May naglagay ng lason sa alak niya. Ani Christina. Dumating doon si SPO3 Lucio. Kinamusta si Sian. Mukhang nagbago ng isip ng blackmailer. Gusto ka na lamang nitong patayin. Hindi na ang blackmailer mismong may gawa nito kundi ang niutusan nito na isang professional killer na may matinding galit kay Sian. Ani Tina. Paano mo nalaman ito? Dahil kung yung blackmailer ang gustong pumatay sa'yo, sana noon pa. Pero sinong second party na ito? Tanong ni Lucio. Si Arnel Rodeo. Kilala mo to, Sian? Saan na tanong ni Christina? Oo, naging instrumental ako sa pagkakabilanggo nito for extortion dahil nakumbinsi kong tumestigo ang laban ditong nobya nito. He vowed to get even with me. Kilala mo nga ito. Paano malalaman ang pangalan nito, Tina?
Sinabi sa akin ni Mr. Dongsi. Ipapahanap ko ito sa aking mga tauhan, ani SPO3 Lucio. Ilang araw lamang sa Sian sa ospital nang pauwiin na ito ng mga doktor. Si Christina ang nag-drive. May escort silang polis at naglagay si SPO3 Lucio ng round-the-clock security sa labas ng kondo ng abogado. May isang polis din sa loob. Inasikasong mabuti ni Tina si Sian. Tapos na makipaglaban ni Tina sa kanyang puso. Ipinasya nitong hindi na iiwan si Sian. I will make you happy, Tina, when all of this will be over. Why do you love me, Sian? Hindi naman ako kagandahan ko ikukumpara mo sa mga naging nobya o kay Hana. Para sa akin, you are the most beautiful woman on earth. His lips were suddenly all over her face, longing, teasing, loving. Sian, I want you now, Tina. Take me then. Don't hold back anymore. He then claimed her mouth. He claimed her womanhood and teased her into total submission until she moaned against his lips. Feel me, touch me, he whispered. She sighed as he pressed himself deeper into her womanhood. I love the feel of you against me, Tina. You're so warm. Pwede na ako mamatay ngayon, Tina. When he thrust it into her, there was a brief shaft of pain. It pierced through her with agonizing sweetness, and she caught her breath. A convulsive sigh escaped her lips. He tightened her hold and they both approached the brink of ecstasy, and then they were lost in the surging vortex of passion and desire. With one final thrust, he brought her with him to the ultimate joy that only lovers joined together ever experienced. I love you, Sian, she whispered when they were both satisfied. And I love and adore you, my darling. Maya-may nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. May pagtatakang napatingin si Sian kay Christina. Do you expect someone? Napailing ang babae. Well, sino kayang istorbong yon? Why don't we see it? Agad tumayo si Tina at nagbihis. Gayun din ang ginawa ni Sian. Binuksan nila ang pintuan. Sina Errol at Faye. May problema ba? Tanong ni Sian. Meron, Sian. Malaki. Errol went to explain na ang papa nitong original na blackmailer. Pero bakit? Nanlaki ang mga mata ni Sian. Nasa ospital ang papa. He's very ill. Heart ailment. Alam nitong hindi magtatagal ang buhay niya, kaya gusto nitong isaayos ko. Gusto nitong ilagay akong junior partner sa law office na tinutulan mo, Sian. Kaya pinaalis ka nito sa trabaho. Siya ang nagpadala ng mga larawan sa'yo. My God! Sana kinausap na lamang nito ako. What's done is done. Maang na napatitig si Sian kay Errol Villa. Napakababaw na dahilan ang lahat ng problemang to. Naisip nito. Kaninang tanghali may tumawag na lalaki sa bahay at napagkamalan nitong ako si Papa. Nagkataong dumating si SPO3 David Lucio. Nakinig na rin to sa sinasabi ni Errol matapos ito ipakilala ni Sian. Sinabi nito na tumawag si Arnel Rodeo para hingin kay Attorney Hugo Villa ang ipinangako nitong kabayaran sa pagpapadoktor nito ng mga larawan. Huwag nating biguin ang kriminal na ito, ani SPO3 Lucio. Ikaw, Errol, ang pupunta dito para ibigay ang pera pero susubaybayan ka namin. Hindi ko yata kaya yon, ani Errol. Ikaw makikipagkita kay Arnel Rodeo. Sabihin mo dito ang totoo na may sakit ang papa mo na nakahandakan to pa rin ang pinag-usapan ng kabayaran pero bukas mo ito maibibigay. Ganon nga ang ginawa ni Errol. Kahit nangangatog sa takot, ginawa nito ito alang-alang sa papa nito. Gusto nitong linisin ang pangalan ng matanda. Naroon ako para bigyan kita ng backup, ani Christina. Kapag ibibigay mo na dito ang pera, hindi ako makakapayag, tutol pa ni Sian. Tama si Tina, ani SPO3 Lucio. Pero paanong gagawin mo para hindi ka makilala o mapaghinalaan ni Rodeo? Give me 10 minutes para makapag-ayos, ani Christina. Kapag pumasok ako sa bar na yon, magbumukha akong isang kalapating napakababa ng lipad. Ang hula ko magiging depressed si Arnel at kakailangan nitong isang katulad ko para liwin ang sarili. Dito na ako yung eksena. Aanyayahan ko itong lumabas. Tutuksohin ko. At kapag nasa labas na kami ng bar, doon na kayo kikilos para takpin ito. Kalimutan mong iniisip mo, ani Sian. Pero yun lang ang paraan para madali natin itong mahuli. Giit naman ni SPO3 Lucio. Mahirap tong dakpin sa loob ng bar. Maraming madadamay kapag lumaban ito. Gamitin ninyo ang isa ninyong policewoman bilang decoy, ani Sian. Pero wala nang panahon, ani Lucio. At mas mabuti sigurong may iabot na konting pera si Errol para may panggaso si Arnel at may lakas ng loob ito sa paglapit ni Tina.
Nahirapan si Christina na kumbensing pumayag si Sian sa pagiging decoy niya sa pagdakip kay Rodeo. Pero napahinuhod din ang abogado, pati si Faye ay nag-aalala. Isa akong private detective at matagal na ako naglingkod sa NBI, ani Christina. Kaya ko to, just stay calm and relax. Sorry na, kailangan gamitin din namin si Errol. Nagbihis si Tina at nang lumabas ito'y halos malaglag ang mga panga ni Sian at SPO3 Lucio. Nakalugay ang buhok ng dalaga, makapal ang makeup niya, naka-miniskirt ng leather at may vest siyang leather din. Nakaibabaw to sa pulang t-shirt na hapit din sa katawan. Sa tingin ni Sian kahit na cheap ang getup ng dalaga, para sa pagiging decoy nito'y napakaganda pa rin ito. Nasabi nito sa sarili na kapag sinaling man lamang ito ni Arnel Rodeo, papatayin nga nitong lalaki. Babaliin itong lahat ng mga buto ng salarin. Nakahanda ng lahat, ani SPO3 Lucio. Tayo na, ani Tina. Gustong sumama ni Sian at Faye, pero ipinaalala ni Lucio na hindi exertion ang pupuntahan nila. Pero naging mapilit ang dalawa, napilitan silang isama ng mga polis. Bakit isinusubo mong buhay mo, Christina? Tanong ni Sian. Dahil mahal kita, Sian, at gusto ko nang matapos ang problemang ito. Ang Blackout Bar ay nasa isang madilim na bahagi ng Maynila. Nakasara ng lahat ng mga shops dito at madilim. Nauna si Errol sa loob ng bar. Ibinigay ang kalahati ng pera kay Arnel Rodeo. Mark money ito na galing sa mga polis. Pinisil ni Sian ang kamay ni Tina. Mahigpit. Mag-iingat ka sana, love. Nadamang lahat ni Christina ang emosyon ni Sian sa pisil na iyon. His love, his anger, and his fear. Mag-iingat ako para sa iyo, Sian. Hindi siya mabitiw-bitiwan ng abogado. Finally, she stepped away from him and looked at the police officer. Bigyan mo ko ng 10 minuto, ani Christina. Inignora ng dalaga ang pagkakatensyon ni Sian. Tinapik niya ang shoulder bag niya kung saan naroon ang kanyang barel. Pagkatapos ay lumakad na siya papasok sa bar. Hindi siya lumilingon. Ayaw niyang makita si Sian na nakatingin sa kanya. She did not want to see the fear and torment in his eyes. Madilim ang loob ng bar at nadatna ng dalaga doon si Errol Villa. Nakausap pa rin si Arnel Rodeo. Nagrereklamong lalaki sa halagang ibinigay ng anak ni Hugo Villa. Kapansin-pansin ang pamumutla at pangatog ni Errol. Nang makita siya ni Errol, nagpaalam nito kay Arnel. Naupo si Christina 2 seats away from Arnel Rodeo. Iinom ka? Tanong ng bartender. Nag-iisa ka yata. Fundador, ani Christina at kinitian niya ang bartender. Idinama niya sa ngiting iyon si Arnel Rodeo. Ang askan nito sa loob-loob ng dalaga. Maputla na parang may tuberculosis. Naninilaw ang ngipin kapag umingisit, mukhang aburidong demonyo. Nang ilapag ng bartender ang fundador na inorder ng dalaga, binayaran agad to ng detective pero ngumiti ulit siya kay Arnel. Gusto mo akong ibili ng maiinom? Tanong niya. May iniinom ka na nga eh. Marahas sa tugon ni Rodeo. Baka gugustuhin ko pang uminom ng pangalawa. Pinapungay niya ang kanyang mga mata, tila naglalampong siyang pusa. Nagmamadali ako, anang lalaki. Ako hindi, anang dalaga. Inalaylay ni Christina ang kanyang jacket mula sa mga balikat niya para ipakita sa katabi ang sample na tinatanggihan nito. Mukhang hindi na darating ang hinihintay mo, Chong. Aniya, narito naman ako para aliwin ka. May mapupuntahan ba tayong malapit dito? Sa wakas, naitanong ni Arnel. Meron. Ibili mo muna ako ng isa na pampainit at isasama kita. Ibinili nga siya ng lalaki. Pagkatapos inakbay nito si Tina. Tayo na. Anito't ngumisi pa si Rodeo. Hahapay-hapay na lumabas ito na nakaakbay kay Christina. Ng mga sandaling iyon, saglit na kinabahan ng dalaga. Paano kung wala na doon si SPO3 Lucio at ang mga pulis? Paano kung biglang makialam si Sian at mapahamak ito? Kinapa ng dalaga ang baril niya. Inihanda niyang gamitin to kung kinakailangan. San tayo? Tanong Rodeo. Doon. Lumakad na nga sila. Pero biglang may patrol car na sumulpot mula sa isang sulok na madilim na kalye at sumisirena pa ito with flashing lights. Hindi ito bahagi ng plano. Nang ilabas sa Tina ang kanyang baril, naglabasan ng mga pulis sa isang patrol car sa may sulok ng kalye. Pero mabilis din si Arnel. Nahugot ito ang sariling baril at nahapit ito si Tina against him. Ginawa niyang kalasag ang babae. Tumilapon ang bag ng dalaga at tilawan nito ang baril niya. Isa ka palang parak! Gigil ni Arnel. At napapaligiran ka na. Wala kang ligtas kaya mabuti pa, sumuko ka na.
Humigpit ang bisig ni Ariel around her neck. Tina gasped for breath. Rodeo, hindi ka na makakaligtas. Sigaw ni SPO3 tayag. Pakawalan mong babae at ibaba mong baril mo. Mga ulol, hindi ninyo ako may babalik sa loob. Kapag tinila ninyo ako, mauunat ang babaeng to. Alis dyan! Huwag mong dagdagan ng murder ang marami mo ng kaso, Rodeo. Ano pang mawawala sa akin? Anang salarin. Sandali, Rodeo, ako ang kalaban mo. Biglang lumantad si Sian de la Vega. Galit na galit at di pinansin ang babala ng mga pulis. Sian! Sigaw ni Christina. De la Vega? Maang na taon ni Rodeo. Ako nga, bitiwan mong babae. Papatayin kita, De la Vega. Ibinutok ni Rodeo ang hawak na baril. Gumuhit sa katahimikan ng gabi ang tiri ni Christina. Nakawala siya sa pagkakahawak sa kanya ni Rodeo. Sinunggaban niya ang kamay ni Arnel at pinilit niyang agawin ng baril mula sa lalaki. Nawalan silang pareho ng panimbang at nagpagulong-gulong sila sa kalye. Dumulas ang pagkakahawak ni Tina sa baril at pumutok ito. Nakabilis na mga pangyayari at ang tanging naramdaman ni Christina ay ang napakasakit na tila sumusunog sa kanyang mga kamay. Galit na galit siyang nilundag ni Rodeo ngunit maraming mga kamay ang naghiwalay sa kanilang dalawa. May pumulot ng baril ni Rodeo at tinitigan to ng dalaga. Hindi niya matanda ang nahulog to mula sa pagkakahawak niya. And then may yumakap sa kanya in a fierce but tender embrace at alam niyang ito lamang ang mahalaga sa ngayon. Christina! Christina! Hindi tama at kahibangan ng ginawa mo, attorney. Sumbat niya kay Sian. Ikaw din, Agent 7? Ani Sian. Pareho kayong sira. Singhal sa kanila ni SPO3 Lucio. Ngunit nakangiti ang polis. Iniabot niya kay Christina ang bag at baril ng dalagang detective. Si Sian ang umabot sa mga ito. May I see your hands, Christina? Ani SPO3 Lucio. Wala ito. Tanggi ng dalaga. What is wrong with her hands? Tanong ni Sian. Tingnan mo ang mga kamay niya. Giit ni Lucio. Nang matumba sila ni Rodeo, pumutok ang baril at hawak niya ito. Patayin nga ng mga kamay mo, Christina. Giit ni Sian at pilit itong tinitingnan ng mga palad ng dalaga. May maiitim na streaks that permitted her torn skin. Mapulang mapula ang balat ng palad ni Christina. Powder burns, ani Lucio. Tinanggap ng mga kamay niya ang full blow. Masakit yan. Kailangan maggamot agad. Ngunit nabali mong madalili ni Rodeo. Baka idemanda niya ako ng assault, ani Christina. Hindi din ito magagawa yon dahil mabibilanggo ito ng habang buhay. Isa itong paroli na makakasuhan ng illegal possession of firearms, attempted homicide, extortion, na dati na nga nitong kasong naging dahilan ng imprisonment nito noon. Baka mabulok na ito sa bilangguan, ani Lucio. Nang makita ni Sian ang mga kamay ni Tina, his expression turned murderous. Sinugod ito ang pinoposasang si Rodeo at susuntukin sana nito ito, ngunit pinigilan to ni Tina. Ako may kasalanan, Sian. Tapos na to. Tayo na sa ospital. Anang abogado. Kaya kong gamutin to, ani Christina. Malala ang mga powder burns na iyan at baka ma-infeksyon, ani Lucio. Isa pa, kailangan makaalis na kayo bago dumating ang media kung ayaw ninyong malagay ang mga pahayagan bukas. May tinawag itong isang polis. Ihatid mo sila sa ospital at hanggang sa kanilang kondo. Magtalaga muna kayo ng security. Yes, sir. Makisakay na kayo sa amin. Ani Tina, kina Faye at Errol. Sana'y maging maayos ang buhay ninyong dalawa. Tumingin si Faye sa asawa. Alam ko hindi siya gwapo, tulad ng iyong sisiyan, pero mahal ko siya. Ani Faye. Okay si Errol. Malakas din ang loob nito. Ani Sian. Talaga? Tanong ni Faye. Tumango si Tina. Pero ikaw ang higit na nasaktan, Tina. Malayo to sa bituka. Pagbibiro pa ng dalaga. Dinala ng mga nurses at doktor si Tina sa emergency ward. Naiwan si Sian sa waiting room. He waited for what seemed an eternity. He had fallen in love. Kanina, nang marinig nitong pumutok ang baril at inakala nitong tinamaan si Tina, his heart stopped beating. He wished he was there instead of her. Sana'y siya na lamang ang nasa emergency room ngayon. Feelings, emotions. Hindi pa siya nakadama ng ganito noon, kay Hannah o sa sino mang babae. He took what he wanted and then forgot. There were never any feelings until now. He wanted Tina. He wanted a life with her, wanting much more. He loved her, needed her, desired her. Then he realized na nakatayo na pala ang dalaga sa tabi nito. She held up her bandaged hands. Para akong suma nito, aniya. Umuwi na tayo, love. Anang abogado. I want to take care of you. God, ang gwapo talaga nito.
naisip ni Tina. She wanted to throw herself into his arms, kiss away the worry lines from his face. Oo, Sian, umuwi na tayo. Ipinagluto ni Sian ang masarap na sopas ng nobya. Sinubuan nito ang dalaga habang nakahigato sa kama. Hindi na pumayag ang abogado na sa guest room pa ito matutulog. Ang sarap pala na may nag-aalaga, ani Tina. Para nakakalimutan kong lahat ng sakit at hirap. Christina? He closed his arms around her. Let me hold you so close to me. Ay sinubsob ni Sian ang mukha nito sa buhok ng dalaga. I love you, sweetheart. Sian? Magpapakasal na tayo as soon as your hands get well para maisot ko dyan ang ating wedding ring. I love you, Sian. He kissed her so tenderly until his kisses deepened. Halos hindi na makapagpigil sa Sian pero iniisip nito na mamaga ang kamay ng kasintahan. Hindi ako magiging sagabal sa trabaho mo kung sakaling gusto mong ipagpatuloy ito, ani Sian sa dalaga. Pero ayoko na, Sian. Gusto ko na maging full-time housewife and mother sa aking magiging pamilya. Pakakasal ka sa akin? Of course, if you ask me to. Sinabi ko na kanina, pakakasal tayo, hindi ba? Oo, Sian. Isisilang mo ang aking mga anak? Yes. Nagyakapan silang muli, naghalikan, nagtawanan. Ihahabla mo pa si Hugo Villa? Hindi na, kawaawa naman yung matanda. Good. Kinabukasan, kinuha ng dalawa ang mga gamit ni Tina sa inuupahang bahay ng dalaga. Kinuha na nila si Ava. I will miss this house, ani Tina. Matagal din ako dito. Lahat ng pagbabago nagdudulot ng sakit, ani Sian. Natural lamang ito. Habang binabagtas ng kotse ni Sian ang daan pabalik sa kanyang kondo, hindi nila napansin ni Tina ang isang kotse na nakasunod sa kanila. Pumarada ito sa hindi kalayo ng kondo na makarating na doon ng magkasintahan. Sa loob, isang milyonaryong inchik ang nakaupo at nakangiti ng buong kasiyahan. Pinagmisa nito ang magkasintahan hanggang nawala na sa mga tingin nito ang dalawa. Uuwi na ba tayo, Mr. Dongsi? Tanong ni siya na bodyguard nito. Yes, pero remind me to buy a gift para sa kasal ni Tina at Sian. Bukas kailangan madala mo to sa kanila. Ilang sandali pa, isang police patrol car na naka-assign bilang security sa vicinity ng condominium ang umalis na rin. Nirecall na ito sa presinto. Wala nang panganib. Kasunod nitong umalis ang Mercedes-Benz. Sa loob, tuwang-tuwa ang pusa ni Ava nang ilapit nila ni Tina ang matabang pusa na dalaga na si Ava. Agad nagkasundo ang mga ito. Pinakain ng dalawa ang mga pusa. Pagkatapos ay pumasok na ang mga ito sa kanilang master's bedroom. I-deliver na bukas ang iyong wedding gown, ani Sian sa kasintahan. And then sa makalawa, the wedding. May gusto kang sabihin, ano? Biro pa ni Tina. Perhaps, pwede na nating i-advance ang honeymoon? Hindi ba matagal nang nangyari yon? Ganting biro ni Christina. Oh well, for us, every day will be a honeymoon, ani Tina. And they embraced and kissed each other passionately. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa dakilang pag-ibig sa pagitan ni Tina at Sian. Sa muli, maraming salamat po.